Nagsabi akong may lahat sa hardware store namin. Ngunit kinabukasan, dumating ang gobyerno. Tumingin sila sa mga karaniwang tornilyo sa tindahan ko. At sa mga maanghang na noodles at mga pad ng regla na bagong benta ko. Nagsimula nang mag-isip si maanghang na noodles. At habang akala ko ay ituturing na akong manluloko, ang pinuno ng mga eksperto ay seryosong nagsalita. Kaibigan, hindi kami bumibili ng mga tornilyo. Gusto lang naming itanong. Meron ba kayong aircraft carrier dito? Kakatapos ko lang mag-graduate at minana ko ang pamilyang hardware store na malapit ng magsara. Bigla akong nagising na parang may system na lahat. Kahit ano pa man ang gusto ng customer, ang sagot ko palagi ay isang salita lang. Meron. Sinasabi ko pa nga online, na kahit anong produkto na mas mababa sa 1,000 yuan. Meron ako niyan. Kung hindi ko maibibigay, babayaran ko ng 10 beses. Kinabukasan, may mahabang pila na sa labas ng tindahan ko. Mga netizens na nakakita sa video at pumunta para mag-verify. Nagbubuo pa ng grupo para pumunta. Gusto nilang mapilitan akong magbayad hanggang sa mapundi ako. Dumating ang isang batang lalaki sa harapan. Boss, sabi mo sa video mo, kahit anong totoong bagay na mas mababa sa 1,000 yuan, sabihin mo lang. Kung wala, 0 beses na kabayaran. Totoo ba yan? Siyempre, totoo yan. Pero sabihin ko na sa simula, kung ilalabas ko ang bigas, kailangan ninyong bumili ayon sa presyo sa merkado. Kung titingin lang pero hindi bibili, maapektuhan ang negosyo ko. Walang problema. Boss, magtiwala kayo. Basta may kayo. Siguradong bibili kami. Gusto lang naming malaman kung gaano kalakas ang kakayahan ninyo. Lahat ay nag-aantay na magpakitang gilas. Puno ng tiwala. Maliwanag na bago dumating. Sila ay nag-isip ng libu-libong kakaibang bagay. Natiyak na wala sa isang karaniwang hardware store. Hindi sila naniniwala na kaya kong magkaroon ng lahat. Tumingin ako sa aking telepono sa mabilis na dumadaloy ng mga komento. Tahimik na umiti sa kamera. Ayos na. Mga tol. Simula na ang hamon sa hardware store. Ang unang kalahok ang magbibigay ng tanong. Nang sabihin niya ito, yung batang lalaki na nasa unahan, di na nakapagpigil at sumingit agad. Boss, pakinggan mo ito. Yung tanong ko, totoo talaga na meron ito. At saka, sikat na sikat siya. Tatanungin kita, may AI ba? Pagkasabi nito, biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa buong lugar. Nagtaka ang mga tao sa pila. Ang mabilis na pag-scroll ng mga komento sa livestream ay huminto ng 1 segundo. Nagtigas din ang ngiti sa aking mukha. Naisip ko na ang napakaraming paraan ng pang-aabala. Halimbawa, bigyan ako ng isang antigong laruan na hindi na ginawa sa loob ng ilang dekada. O kaya naman ng isang espesyal na kagamitan mula sa isang hindi kilalang larangan. Pati na rin ang opsyon na may kasintahan. Inisip ko na kung paano ko ito maibabalik. Ngunit hindi ko talaga inaasahan na ang unang hamon ay direktang nagbigay ng napakalakas na simula. Agad na ganito. Isang malakas na sandata na kayang lumipat-lipat sa militar na channel. Ano nang nangyari, boss? Hindi ba't sinabi mong mayroon kang lahat? Ay 47. Kalashnikov na otomatikong rifle. Ang pinakasikat na baril sa buong mundo. Tiyak na totoo ito, di ba? Hindi ko naman nilabag ang mga patakaran mo. Hindi ka kapatid. Parang may problema ang isip mo. Pumunta ka sa hardware store para bumili nito. Paano kita bibigyan ng presyo? Ipakita mo sa akin kung ano ang patas na presyo nito sa merkado. Ngayon, naguguluhan ang batang lalaki. Sa loob ng Dragon Country, paano magkakaroon ng makatarungang presyo ang ganitong bagay? Huwag nang pag-usapan ang presyo. Kailangan pang pag-isipan ang pangalan na yan. Sige na, sige na. Nanggugulo ka, di ba? Lumabas ka, lumabas ka. Huwag mong hadlangan ang negosyo ko. Susunod. Matapos sandaling tumigil ang mga komento sa livestream, bigla itong sumabog sa malakas na tawanan. Habang naghahanda akong salubungin ang susunod na customer, na-detect ang pangangailangan ng customer para sa GI 47 na otomatikong baril. Ang produkto ay nalikha na sa espesyal na vault sa likod ng bodega. Siksiyang ang pupunta para kunin ito. May sakit ka ba? Totoo talaga ito. Hindi ko rin matapang ibenta kung ikaw pa nga. Gusto mo ba akong mamatay ng maaga at pumasok diretso sa kantang Tears of Aaron? Ibawi mo na yan agad. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Naalis na ang produkto. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang mabilis na pagtibok ng puso. Sumigaw sa labas ng pinto. Susunod, dahil sa karanasan ng unang mandirigma, mukhang mas normal na ang ikalawang customer. Boss, mayroon ka bang malaspisi na hotpot? Pag lumabas ang tanong na ito, muli nagtawanan ang mga tao sa venue at sa livestream. Bumibili ng malaspisi na hotpot sa hardware store. Ayos ito. Walang ganito. Naiwasan ang lahat ng atake ng mga produktong pang-industriya. Ngunit hindi naiwasan ang pag-atake mula sa industriya ng pagkain. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sasabihin ng boss. Hindi naman pwedeng may nakatagong kusina pa sa likod, di ba? Lahat ay nagmamasid na parang nanonood ng palabas. Naghihintay na aminin kung hindi ko kaya. At sumunod na lang na magbayad. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay, tumingin lang ako ng bahagya sa batang lalaki. Mayroon. Alaynan, tumango ako. At lumingon akong pumasok sa likod na bodega. Ayon sa mga tagubili ng sistema, mula sa isang insulated box sa isang sulok, kumuha siya ng isang magandang nakabalot na malaking kahon. Mainit pa rin ang kahon. Ang malakas na amoy ng maanghang na spices ay sumisingaw mula sa mga butas ng takip. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kahon sa counter ng maingay, na agad nagpasidhi sa gana ng lahat ng naroroon. Sa tindahan ng maanghang na spicy hotpot, ito ang in-order ko kanina bilang almusal. Hindi pa ako nakakain sa magintang na shop. Hindi pa nakapagkain. Spicy hotpot na shop, deluxe na set. Nagdagdag ng 5 bahagi ng fatty beef, 3 bahagi ng tripe, iba't ibang bola-bola at gulay. Malatang na shop, presyong merkado 100 yuan.
Mazentang na shop. May malatang na shop talaga. Malatang na shop. Tindahan ng maanghang na sabaw, nagbayad. Nanginginig ang kamay ng lalaki habang nag-scan. Nagbayad siya ng 100 piso sa tindahan ng maanghang na sabaw. Nagbayad siya ng 100 piso. Bitbit niya ang mabigat na maanghang na sabaw. Nagmamadaling umalis siya sa pila na may kalituhan sa mukha. Hanggang sa makalabas siya sa pintuan ng tindahan. Patuloy siyang lumilingon pabalik. Gusto kong alamin kung ano talaga ang konstruksyon nitong hardware store na ito. Tumingin ako ng walang ekspresyon sa susunod. Susunod. Matapos ang dalawang halimbawa, ang mga sumunod ay halatang naging mas maingat at mapanuri. Yung pangatlo na pumasok ay isang batang lalaki na nakasuot ng trendy na damit at may kulay dilaw na buhok. Malinaw na may dala siyang plano. Boss, yung mga iyon sa harap masyado silang bata. Magtatanong ako ng isa. Ikaw, isang matandang lalaki, nagmamay-ari ng hardware store. Tiyak na wala kang ganitong bagay. Pampadulas ng regla. Meron ba? Pag lumabas ang tanong na ito, nagtawanan ang mga lalaki sa harap ng magkaintindihan sila. Ang mga babae naman ay nagsimula ng magbukas ng kanilang mga mata. Lahat ay akala nila na sa wakas, ang aking di matitinag na katawan ay mababali na. Ngunit hindi man lang ako nag-alala. Nananatili pa rin ang klasikong linya. Meron. Sabi niya, muling naglakad ako ng kalmado. Pumasok sa likod na silid. Pagkaraan ng ilang sandali, dala ko ang isang kahon na halos kasukat ko. Isang kalahating tao ang taas, na parang may sira. Pinakawalan ko ito ng malakas sa lupa. Binukasan ko ang kahon. Nandoon ang mga bagay na nakaayos ng maayos. Iba't ibang tatak at modelo ng mga pad. Araw-araw, gabi-gabi, sobrang haba para sa gabi. May mga malambot na net na lahat ay narito. Kumuha ako ng isang pakete mula rito. Inilagay ko ito sa counter. Ito, dati ay inimba ko ito para ibigay sa girlfriend ko. Dahil kailangan mo ito, ibebenta ko na sayo. Kabut lahat ay 800 yuan. Hindi ko naman sinabi na bibili ako ng isang kahon Hindi ko naman pinabili ng isang kahon Tinanong mo ako kung meron. Ipinakita ko na, kaya kailangan mong bumili. Ito ang patakaran. Nais niyang umiyak ni Huang Mao. Sa huli, napilitan siyang ilabas ang cellphone nang hindi mapakali. Scan para magbayad. At niyayakap ang mabigat na kahon. Habang may mga tawanan, maingat na tumakbo palayo sa lugar. Nakikita ko na naman ang isang malaking kita sa sales. Masaya ang pakiramdam. Nakuha ko ang aking ulo. Ang bilog na liwanag ay tumawag sa mahabang pila sa labas. Bahagyang umangat ang aking labi. Susunod, 3 sunod-sunod na hindi inaasahang pagpatay, ay nagdulot ng kaunting kakaibang atmosfera sa masiglang paligid. Ang mga tao sa likod, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa unang kasiyahan sa panonood. Dahan-dahang nagiging kamangha-mangha. Nagsimula silang mapagtanto, na ang batang boss na ito na mukhang ordinaryo, ay maaaring talagang may kakayahan. Ang susunod na lumapit, ay isang batang lalaki na nakasuot ng uniforme at may dalang backpack, na may kaunting kabataan sa kanyang mukha. Itinuwid niya ang kanyang salamin sa ilong. Huminga muna ng malalim. Boss, yung mga nasa unahan ay masyadong materyal. Nagtatanong ako tungkol sa espiritual na aspeto. At tiyak na totoo ito. Sa pagsusulit ngayong taon, meron ba? May ganitong tanong ba? Lahat ay huminga ng malamig na hangin. Mas matindi pa ito kaysa sa tanong kay Dad. Si AI ay pisikal na pagkawasak. Kung totoo man ito, maaaring makaalog ito sa pundasyon ng bansa. Kumiskis ang aking mata. Alam ko, tiyak na ito ang tinatanong ng kabilang panig. Hindi pa nagsimula ang pagsusulit. Orihinal na bersyon, na makakapagbigay sa kanya ng direktang pagpasok sa Tsinghua at Peking University, na natukoy ang pangangailangan ng kliyente. Pambansang karaniwang mataas na paaralan. Pagsusulit sa pambansang antas ng pagpasok, lihim na kopyagi. Nagtawanan ako sa loob ko. Alam ko namang hindi ko dapat lapitan ang pulang linya. Pero mas alam ko, kung paano mahusay na palitan ang konsepto. Tumingin ako sa batang lalaki na puno ng pag-asa. At tumango, mga tunay na tanong mula sa nakaraang pagsusulit. Meron. Hindi ko sinasabi. Sinasabi mo bang tungkol sa pagsusulit sa mataas na paaralan? Mga tunay na tanong sa nakaraang college entrance exam. 1,973 mga tunay na tanong sa nakaraang college entrance exam. 1,977, hindi ba ito mga tanong sa exam? 1,977, hindi ba ito mga tanong sa exam 103811060? Dito ay mula noong taon na bumalik ang college entrance exam, meron ako. Tiyak na authentic. Kasama pa ang detalyadong sagot at paliwanag. Paano? Gusto mo bang yung hindi mo pa nga na exam? Pair. Hindi tayo gagawa ng bawal Tapos na ako magsalita. Tumalikod ako at pumasok sa likod ng bodega. Ilang sandali lang. Tinulak ko palabas ang isang maliit na kariton na puno ng mga libro. At tumigil ito sa harap ng lalaki na may kalabog. Isang buong kahon iyon. Kayanli 38 na klase, isang buong kahon iyon. 5 sasakyan ng lihong, nakatumpok na parang maliit na bundok. Kayanli 38 na set, nakatumpok na parang maliit na bundok. 5 taon ng pagsusulit, 3 taon ng simulasyon. 5 taon ng lihong 3, kayanli 38 na set, kayanli 38 na set. 5 taon ng lihong 35, kayanli 38 na set. 5 taon ng lihong 33 na modelo, kayanli 38 na set, mga dapat sagutan, 5 taon ng pagsusulit. 5 taon ng pagsisikap, 33 na modelo, magpapaiyak sa iba't ibang estudyante. 5 taon ng pagsisikap, 33 na modelo, tahimik na materyales para sa mga magulang. Halika, kaibigan. Nakikita kong napaka-interesado mo sa kaalaman. Partikular na inihanda ko para sa iyo ang buong set. Wika, matematika, Ingles, pisika, kimika, at biolohiya. Saklaw ang lahat ng asignatura. Mula sa pundasyon hanggang sa pagtanggal ng kayabangan. Nakuha na lahat. Pagkatapos gawin ito,
Huwag nang sabihin pang 1,000 lang. 785,211 ay nakangiti sa'yo. Nakikita ko ang iyong sinseridad. Bibigyan kita ng buo. Tama lang ang 1,000 piso. Halika, dito ka lang tumawag. Estudyanteng itsura ng customer. Agad na nagdilim ang mukha. Tumingin siya sa harap ng tambak ng mga workbook na kayang ilibing siya. Nagsimula nang umingay ang isip niya. Ngunit nasabi na ang mga salita. Sa ilalim ng mga mata ng maraming tao. Hindi na siya makakapagbawi. Sa huli, kailangan niyang umiyak na mailungkot sa mukha. Nanginginig siyang nagbayad. At pagkatapos, sa mga mata ng mga tao na puno ng simpatya. Iniisip niya kung paano niya maibabalik ang bundok ng kaalaman sa bahay. Pinapanood ko ang kanyang paalis na likuran. At sa loob ko, medyo masaya ako. Hindi lang siya kumita ng pera at mga benta. Matagumpay ding natulungan ang isang naliligaw na estudyante na bumalik sa tamang landas. Masasabing pagtulong sa kapwa ang kaligayahan. Susunod, patuloy pa rin ang hamon. Isang lalaki na naka-jacket, na may maayos na buhok ang pumasok ng buong kumpiyansa. Boss, wag na kayong magpakitang gilas dyan. Magbigay ng totoo. Bigyan mo ako ng 5 sigarilyo ng likon. Sabi niya, nakangiti siyang umuungol. Maaari bang magbenta ng sigarilyo ang hardware store? Siyempre, hindi. Kailangan ito ng retail license para sa tabako. At ang aplikasyon at pag-apruba para sa ganitong lisensya ay napakastriktong proseso. Isang hardware store. Paano ito magiging posible? Ito ay mula sa legal na aspeto. Ang mga gastos sa produksyon ay dapat kumuha ng mga sensitibong sertipiko. May mga sertipiko ng magandang kalidad ng mga kalakal sa merkado. At may pananagutan sa pagtatatag ng merkado. May mga obligasyon sa mga resulta. Maaaring ibalik ang sertipiko ng klase ng aplikasyon. Ang mga gastos sa produksyon ay dapat kumuha ng mga sensitibong sertipiko. May mga sertipiko ng magandang kalidad ng mga kalakal sa merkado. At may pananagutan sa pagtatatag ng merkado. May mga obligasyon sa mga resulta. Ipatupad ang pagbabalik, ang sertipiko ng klase ng sitwasyon ay direktang nagdulot sa akin ng kamatayan. Direktang nagdulot sa akin ng kamatayan. Parang nakita na niya ang aking mukha na nagpapakita ng pag-aalinlangan. At pagkatapos ay maayos na inilabas ang 100,000 piso bilang kabayaran. Ngunit hindi niya alam na, sa aking isipan, ang sistema ay mabilis na umaandar. Na-detect ang pangangailangan ng kliyente para sa Likon Night Westlake sigarilyo 5 na kahon. Babala, ang pagbebenta ng tabako ay nangangailangan ng kaukulang lisensya. Kung hindi, ito ay labag sa batas. Ang sistema ng mall ay nagsasagawa ng paghahanap para sa kaukulang kwalifikasyon at matagumpay na nahanap. Ang kopya ng retail license para sa tabako ay nalikha. Kailangan ng 5,000 na puntos para sa palitan. Sapat ang kasalukuyang puntos ng host. Ito ay palitan ng pabango. Palitan. Kaya't sa mga mata ng lalaki na puno ng pag-asa. Ang aking sagot ay muling nagulat sa lahat. Meron. Meron din ba ito? Naglakas loob pang magbenta ng tabako? May pruweba ba ng eksklusibong pagbebenta ng tabako? May pruweba ba ng pagbebenta ng tabako? May mga damo na, may pruweba siya sa pagbebenta ng sigarilyo. Ano ang ipagtatanggol? May mga nagulat na siya, may nais siyang ipagbigay alam, naulat na, pwede ba, meron din ito. Meron din bang naulat na, pwede ba, meron din ito. Di ba, nagbebenta ng tabako, may pruweba ba ng pagbebenta ng tabako, meron din ito. May pruweba ba ng pagbebenta ng tabako? Nabaliw na ba? May pruweba ba ng pagbebenta ng tabako? Naulat na, may lakas ng loob pang magbenta ng tabako. Meron din ba, naulat na, may lakas ng loob pang magbenta ng tabako? Ang boss ay parang walang pakialam. May pruweba ba ng pagbebenta ng sigarilyo? Naulat na, may lakas ng loob pang magbenta ng tabako. May pruweba ba ng pagbebenta ng tabako? Ang boss ay parang walang pakialam. Naulat na, may lisensya ka ba sa tabako? Nireport ko na. May lisensya ka ba sa tabako? Nireport ko na. Nireport ko na, may lisensya ka ba sa tabako? May lisensya ka ba sa tabako? 770, 270, hindi pwedeng basta-basta magbenta. Nagsumbong na ako, nasaan ka? Nireport ko na ba, 270, mayroon ba ako, hindi pwedeng basta-basta magbenta. Nagsumbong na ako, nasaan ka? Siya pa, kaya pa bang magbenta ng tabako? Naku, meron pa, nagsumbong na ako, nasaan ka? Nagsumbong na. Hindi ko pinapansin ang kanilang pagkabigla. Sa kanilang mga naguguluhang mata, muling lumingon at pumasok sa likod ng imbakan. Sa pagkakataong ito, nang lumabas ako, hindi lang ako may dalang isang bag na may 5 pabalot ng likon na sigarilyo mula sa ksiho. Sa isang kamay, kundi may hawak din akong isang dokumento na naka-frame. Ipinakita ko ang sigarilyo at dokumento sa counter. Nagtitigan ang mga tao. Iyon ay isang tunay na lisensya sa tingin ng tabako. Ang pangalan ng kumpanya sa itaas ay ang Lumang Anim Hardware Store. Kinatawa ng legal na si Yefeng. Ang petsa ng paglabas ay kahapon. Marso 2, 2026, ang petsa ng paglabas ay kahapon. Marso 20, 2026, ang petsa ng paglabas ay kahapon. Ang kalalakihang nasa gitnang gulang ay halos mapapapikit na sa gulat. S. Iron Seat Store, kinuha niya ang dokumento at paulit-ulit na tiningnan. Kahit anong bahagi ng steel stamp o numero, ay walang makitang depekto. 5 piraso, eksaktong 1,000 piso. Sadyang kinuha ko ito. Ito ay ang Night Westlake na may presyo sa merkado na 200 yuan bawat piraso. 5 piraso, hindi labis, hindi kulang. Tamang-tama sa limitasyon na 1,000 yuan. Tumingin ang lalaki sa walang kapintasan na dokumento. At tiningnan ang 5 pirasong tunay na likon. Sa huli, wala nang ibang magawa kundi magbayad. Dala ang sigarilyo, umalis na siya. Mula sa sandaling ito, ganap na nagbago ang atmosfera sa lugar. Kung dati ay may dalang pag-asa lang ang lahat na magpapanggap na peke at magpapasaya sa panunood. Ngayon, ang tanging nasa isip ng lahat ay paghanga. Hanggang ngayon, lahat ng inaakala nilang imposible at sobra pa sa katotohanan.
Nandito pala lahat ng iyon. Ang kasikatan ng livestream ay umakyat na sa isang nakakatakot na bilang. Natuwa ang mga netizens sa kanilang pag-usisa. 666,666 natuwa ang mga netizens sa kanilang pag-usisa. Hindi na sila kontento na manood lang, kundi nagsimula ng magmadaling magbigay ng mga suhestyon sa mga susunod na customer sa chat. Lahat ng kakaibang pangalan ng mga bagay ay nagsusulputan. Ang susunod na lalapit ay isang batang babae na mukhang tahimik. Parang hindi siya pumunta para maghamon, kundi talagang may pangangailangan. Boss, pakiusap, 1,000 piso para sa alagang pusa. Meron ba? Meron. Masaya akong pumikit at tumakbo papunta sa likod na silid. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan kong niyayakap ang isang mabuho na kuting na may asul na mata. Yumiyoyo ang kuting. Kasunod nito, kumuha ako ng litter mula sa likurang bodega. Kahon ng litter at isang malaking pakete ng imported na pagkain ng pusa. Pusa para sa iyo, Keith, litter cheat, Hilgen odor control. Katangi ang pusa odor control tuna. Mga bagay na ito ang bagong starter kit na ibinibigay ko sa iyo. Tama, kung kailangan mo ng cat tree. Meron din ako dito. Mamahaling kahoy. Mukhang hindi para lang sa pang-aabala at pagkakitaan ang babae. Gusto lang niyang bumili ng paborito niyang pusa. Nang makita niya ang cute na ragdoll na pusa, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Punong-puno ng ngiti ang kanyang mukha. Walang pag-aalinlangan siyang nagbayad ng 1,000 pesos. At sabik na sinabi, kukunin ko rin ang cat tree. Babalik ako mamaya para kunin 1,100.00. Wechat pay, higit sa 1,000 na piso na naman. At isang malaking halaga ng kita ang pumasok. Nakita ng mga netizen sa livestream na mula sa pagkabigla ay naging ganap na paghanga. Nagsimula sa pusa. Ang mga hamon sa likod ay naging mas kakaiba at kahanga-hanga. Ngunit anuman ang mga tanong, gaano man ito ka-absurd, ang sagot ko ay iisa lang. Ang bilang ng mga nanonood sa livestream, dahil din sa ganitong emosyon, parang sumakay sa isang rocket, mula sa humigit kumulang 1,000. Tumaas ng mabilis. Sa huli, nanatili itong nasa 5,000 na malapit sa maximum. Dumating ang napakaraming atensyon at regalo na parang alon. Sa pinakamasiglang sandali ng livestream, 6 sa pinakamasiglang sandali ng livestream. 56 sa pinakamasiglang sandali ng livestream, 76. Isang hindi kaaya-ayang mensahe. Bigla itong lumutang. Nagbo-broadcast ba? Nagpapanggap ba? Nagpapanggap ba? Mag-isip ka naman, okay, paano magkakaroon ng ganito karaming bagay sa isang hardware store? Mag-isip ka naman, okay. Tama nga, dahil dito sa sinabi ni Da. Parang isang maliit na bato na itinapon sa kumukulong mantika. Agad na nagdulot ng malalaking alon. Yung bumili ng pusa, agad na nagdulot ng malalaking alon. Hindi ang pagbanggit sa tanong na ito, yung mga nagduda mula pa sa simula. Yung mga nagduda mula pa sa simula, may mga nagsabi na tungkol dito. Hindi ba't napakakaiba na ang mga tao mula sa simula ay may pagdududa? Ngunit pinipigilan ng masiglang atmosfera na hindi makapagsalita. Script ba? Tila may tanong, ngunit pinipigilan ng masiglang atmosfera na hindi makapagsalita. Hindi ba't may nagsabi tungkol sa tanong na ito, ngunit pinipigilan ng masiglang atmosfera na hindi makapagsalita? Ngunit pinipigilan ng masiglang atmosfera na hindi makapagsalita. Saan ka makakakita ng ganitong pagkakataon? Ano ang mayroon? Tila nakakita ng grupo. Saan ka makakakita ng ganitong pagkakataon? Ano ang mayroon? Saan ka makakakita ng ganitong pagkakataon? Ano ang mayroon? Tila nakakita ng grupo. Agad na nagsimula sumunod sa uso. CJ, hindi lahat ay ganun nga. Hindi lahat ay mga tauhan. Hindi lahat ay mga aktor na inupahan. Siguradong mga aktor ito. Kung hindi, bakit nagbebenta ng spicy hot pot sa hardware store? Yung mga nauna, mga tauhan lang. Yung mga nauna, nagbebenta ng sanitary napkin. Napaka-peke nito. Sa wakas, may nagsabi tungkol sa problemang ito. Matagal ko nang pinagdududahan ito. Saan ka naman makakakita ng ganitong pagkakataon? Anong tanong, anong sagot, talagang nakakabigla. Sobrang halata ng mga senyales ng script. Ang mga nauna ay mga setup lang siguro. Yung bumili ng pusa. Tila ito ay nakatakdang mangyari. May mga nakatakdang, hindi na makaupo, may mga kapatid bang malapit. Nasa katabing lungsod. Hindi ko na kayang tingnan ito. Ang panawagan na ito laban sa pandaraya ay nagsimula. Agad na nakatanggap ng maraming sagot. Isang sandali. Iba't ibang mga pangkat ng pangununa sa paglaban sa peke sa Yangsheng. Binabali ang script. Chat group ng maliit na grupo. Na itatatag na parang kabute pagkatapos ng ulan. Maraming netizens na nagmamay-ari ng paniniwala na sila ay mga tagapagligtas ng katotohanan. Na may matinding damdamin na nais ilantad ang mga panlilinlang. Nagsimula silang magmula sa iba't ibang direksyon. Patungo sa Yangsheng. Ang maliit na hardware store sa lumang bayan ay umalis. At ako ay walang kaalam-alam tungkol dito. Kakatapos ko lang sa huling challenger ng umaga. Nang maghanda akong magpahinga, nang mapansin ko sa screen ng telepono, ang puno ng mga tanong at panlalait. Nagtaka ako sandali, at agad kong naintindihan ang sitwasyon. Tumingin ako sa mga galit na komento. Hindi ako nagalit. Sa halip, umiti ako. Nilinisan ko ang aking lalamunan. Sa harap ng kamera ng live stream, nagpakita ako ng isang tiwala at kalmadong ngiti. Mga kaibigan, sa loob ng live stream, may mga tanong na lumalabas. Nakita ko na lahat. Naunawaan ko ang pagdududa ng lahat. Sapagkat ang sitwasyon sa tindahan ko, talagang medyo kakaiba. Kaya dito, opisyal kong inaanunsyo. Inaanyayahan ko kayong lahat sa Old Six Hardware. Para mag-verify ng live. Ang address ay nasa lumang bahagi ng Yang City. Bahay No. 134 sa Wutong Alley. Kahit sino mang lokal na kaibigan. O mga kaibigan mula sa ibang lugar. Basta't dumating ka.
Malugod kitang tinatanggap. Ang aking pangako sa umaga ay nananatiling wasto sa hapon. Sa lahat ng mga tagahanga na narito, pwede mong sundin ang mga patakaran ngayon at magtanong sa akin. Anumang produkto na mas mababa sa 1,000 yuan. Basta't hindi ko maibibigay. 10 beses na kabayaran. Malinaw ang pangakong ito. Punong-puno ng di matatawarang kumpiyansa. Sa live stream na ito, yung mga sumisigaw na dapat labanan ang mga peking tao. Nang marinig ang mga salitang ito ko, nagulat si Tian Chang. Sa halip, napatigil siya, si Tian Chang. Maraming nagtataka kung anong palabas ito. Matapos kong sabihin ang mga matitinding salitang iyon tungkol sa laban sa Peking, agad kong pinatay ang live stream. Hindi ako natatakot. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Tayo ay magmuni-muni sa mga kamanghamanghang nakuha ngayong umaga. Tumingin ako sa mahabang hanay ng mga numero. Nakangiti ako. Ngumingiti na parang batang may bigat na 200 libra. Sa isang umaga, kumita ako ng mahigit 2,000. Mas marami pa ito kaysa sa kinita ko sa taong pagbabantay sa lumang tindahan na ito. Ngunit bigla akong nagkaroon ng isang tanong. Sistema, maaari ng mga customer na bumili ng mga bagay mula sa iyo. Kaya bilang host, maaari ba akong bumili ng mga bagay mula sa iyo? Basta't mayroon ang host ng sapat na mga puntos sa negosyo. Anumang produkto sa sistema ng mall, kabilang ang mga kasanayan, maaari mong ipagpalit para sa sariling gamit. Ang presyo ng palitan ay katulad ng presyo ng pagbebenta sa labas. Biglang lumiwanag ang aking mga mata. Naalala ko yung mandirigmang gustong bumili ng iyahi kaninang umaga. At yung paalala mula sa sistema na ang produkto ay nagawa na. Napilitan akong bumigat ang aking pakiramdam. Pero muli akong nakaramdam ng kasiyahan. Hindi ba't ibig sabihin ito na basta may sapat akong negosyo? Sa teorya, maaari kong magkaroon ng anumang bagay na gusto ko sa mundong ito. Katatapos lang ng 1:00 ng hapon, biglang may ingay na narinig sa harap ng tindahan. Nang tumingin ako, may nakita akong 7 o 8 lalaki na masiglang pumasok. Bawat isa ay may hawak na cellphone. O maaaring may suot na maliit na sports camera sa kanyang dibdib. Ang lente ay walang pagbubukod na nakatutok sa akin. Ang nangunguna ay isang matangkad na mataba. Mga pamilya, makikita ninyo, kami, ang grupo ng mga makabayan na tumutukoy sa mga peking produkto, ay matagumpay na nakarating sa tindahan ng mga hardware na laoliw. Ngayon ay hayaan ninyo kaming personal na. Ilantad ang tunay na mukha ng manloloko sa internet. Nang marinig ito, hindi lang ako nagalit. Sa halip agad akong tumayo, na may ngiti na puno ng sigla sa aking mukha. Ay naku! Maligayang pagdating. Mainit na pagtanggap. Mga kapatid, pumasok kayo. Sige, maupo ka na. Yung grupo na may 7 tao. Nakita ang aking hindi pangkaraniwang kasigasigan. At tila naguguluhan sila. Wag na sa ganyan. Alam mo naman kung bakit kami narito. Alam ko. Natural na alam. Maligayang pagbatikos. Sabi ko nang malinaw kaninang umaga sa live stream. Siyempre, welcome. Pareho ang mga patakaran gaya ng kaninang umaga. Sa ilalim ng 1,000 yuan. Anumang produktong tunay na umiiral. Basta't ilabas ko ito. Para hindi maapektuhan ang negosyo ko. Kailangan mong bilhin ang iyong bahagi. Nakikita mong sobrang kumpiyansa ako. Mas tiwala pa nga ako kaysa sa live streaming. Medyo nagdududa na talaga ang mga tao dito. Tumango ang matangkad na lalaking mabigat. Naisip niya ang isang napaka-critical na tanong na sa tingin niya ay sobrang kakaiba. Ikaw, mayroon ka bang mga produkto sa pangangalaga ng balat dito? Meron. Ito na naman ang klasikong galaw ng pagliko. Nang makita ito, ang pagdududa ng matangkad na lalaking mataba, ay nagsimulang mag-alinlangan. Nang hawak ko ang isang maganda ang pagkakapakete. Mukhang mahalaga ang maliit na kahon ng regalo nang lumabas ito. Nawala na ang kanyang nag-aalalang puso. Totally namatay na. Ipinatong ko ang kahon ng regalo. Sa counter, na may labis na kalungkutan. Ay naku. Kuya, talagang may mata ka. Itong set ng essence. Galing ito sa plano ko para sa girlfriend ko. Pero kung kailangan mo, kuya, kailangan ko nang magpasensya at magbigay. Tiyak na authentic ito. Kung hindi epektibo, pwedeng i-refund. Kuya. Sa friendship price, 999. Ang matabang lalaki ay nakatingin sa akin na parang nagbibiruan. Walang kahit kaunting tanda ng pagdurusa. Tiyak na siya ay nasisiyahan sa pagpatay ng tupa. Pinipigilan niya ang galit. Ayaw na ayaw siyang nagbayad. Pakiusap, sunod na ang kapatid na humuhuli ng mga mandaraya. Mayroon na tayong unang biktima. Ang mga natitirang tao ay maseryoso na. Ngunit may ilan sa kanila na hindi pa rin naniniwala. Hindi ako naniniwala na mayroon siyang lahat. Para maipakita ang katotohanan sa taong ito sa internet. Gagawin ko ang lahat. Boss, bigyan mo ako ng isang laruan. Nang matapos sabihin, medyo namula ang mukha niya. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat ako sandali. Nang makita ng lalaking iyon na nagulat ako, akala niya natapos na niya ako. Biglang nagkaroon siya ng tuwa sa mukha. Sa susunod na segundo, biglang lumiwanag ang aking mga mata. Itinaas ang hintuturo pataas. Mayroon. Magsasagawa ako ng isang pagliko. Sa pagkakataong ito, ang aking yayakap ay isang kahon na halos kasing taas ng tao, na may mahahabang hugis. Muling mabigat kong ibinaba ang kahon sa lupa. Pinisil ang cover na may ilarawan ng sexy na babae. Si Zong Fueganda ay bumalik sa orasan sa labas, 47 isa dading, fua, nakatingin sa lalaking naging bato na. Nilingon ng konti. Kaibigan, alam na ng lahat. Pinakabagong modelo. Mas tunay pa sa isang tao. Sobrang pambihirang kutsilyo, mas tunay pa sa isang tao. Gumagamit ng medikal na antas ng silikon. May kasamang matalinong teknolohiya. At iba't ibang mode. Tiyak na mataas ang kalidad at dami. Hayaan kang maranasan ang kakaibang pakiramdam. Eksaktong 1,000 piso. Dito na lang, ayos na. Tumingin ang lalaki sa malaking kahon.
Nakapula na ang mukha niya na parang atay ng baboy. Malinaw na hindi niya inasahan ito. Ganito pala ang bagay na ito. May ganito pa sa tindahan ng mga hardware. Habang pilit na pinipigilan ng mga kasama ang tawa, Guro Lekshoy. Habang pilit na pinipigilan ng mga kasama ang tawa, nagbayad siya ng walang luha sa mata. Pagkatapos ay nag-isip tungkol sa mega figure collection. Paano niya madadala ang lihim na ito? Sa liwanag ng araw palabas ng lumang kalye na ito. Sino pang kuya ang gustong sumubok? Tumingin sa dalawang kasama. Nang hihikayat ng bida. Hawak ang kahon ng manika na mas mataas pa sa kanya. Isang tao na may hawak na set ng skincare products. Sa ilalim ng mga mata ng mga tao na pinipigilang tumawa ay sumuko. Ang natitirang mga mandirigma laban sa peking produkto ay talagang walang kumpiyansa sa kanilang mga puso. Sila ay nagtinginan, napuno ng pagdududa sa kanilang mga mata. Sa puntong ito, isang nakasuot ng jacket na may maitim na balat na kalalakihan sa gitnang edad. Matagal na nagdadalawang isip bago siya nagsalita. May gapgaryong boss na iyon. May gardur, may fishing rod ka ba dito? May gargure kahit na totoo ang boss na iyon. Walang masama kung bibilhin ko na lang. Isang bagong kagamitan na rin iyon. Hindi naman ito lugi. May lure, mano o pangdagat na panghuli. Mano, CJ, sandali lang. Lumiko ako patungo sa malalim na likod bodega. Pagkalipas ng ilang sandali, hawak ko ang isang pamingwit, bagong carbon rod na nakamaganda ang pagkakabalot. Sa kabilang kamay, may dalang bagong set ng linya. Kabit ng pating, float, timbang, kumpleto na, lumabas na. Kuya, swerte mo talaga. Ito ang huling piraso ko sa tindahan. Ng limitadong edisyon na laban na pang-akit ng Guangwei. Kasama ang set na ito ng kompetisyon na linya. Hindi sobra, hindi kulang. Tamang-tama, 1,000. I-scan mo ito. Ayusin ko ang code para sa pagbabayad. Ang ngiti sa kanyang mukha ay kasing liwanag ng isang namumulaklak na sunflower. Ang grupong ito ay talagang natuklasan na. Kahit gaano man ang halaga ng mga bagay na pinili. Kapag nasa bibig ko na, palaging may paraan para makabuo ng isang package na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Nakikita nilang ang pagsubok sa mga mahihirap na bagay ay parang pagyurak sa sarili. Ang mga nasa likod ay talagang natututo na. Si Vi, isang mukhang payat na binata, ay may naisip ng isang magandang ideya. Hinaplos niya ang kanyang umuungal na tiyan. Boss, isang order ng fried noodles. Meron. Mahal na seafood fried noodles. May abalon at lobster sa ilalim. Sapat na sapat. Tanggapin mo 278. Sige, basta ito ang iyong order. Inilabas ko mula sa insulated box ang isang plato ng pansit na puno ng seafood. Nagtaka ang binata. Nakita ng mga tao sa likod ang eksenang ito. Bigla silang nabulagta sa gulat. Kahit gaano pa kamahal ang pagkain. Saan pa ito magiging mahal? Hindi naman pwedeng ibenta ang isang order ng rice bowl ng 1,000, di ba? Saktong-sakto, naglakbay ang lahat. Wala pang hapunan. Mas mabuti nang dito na lang tayo kumain. Kaya't ang susunod na eksena ay naging labis na kakaiba. Sa tindahan ng hardware na dapat ay amoy langis. Bigla itong napuno ng iba't ibang amoy ng masasarap na pagkain. Ang mga miyembro ng grupo na nag-aakusa ay hindi na nagtanong. Diretso nilang itinuring ang lugar na ito bilang buffet. Nagtutulungan silang kumain sa paligid ng counter. Matapos kumain ng masagana, ang matangkad na lalaking may katawan ay humihikbi, na may pulang mukha ay pinapalo ang aking balikat. Sobrang saya. Kapatid, wala na akong masabi. Talagang humahanga ako. Kapatid, ang likod ng sasakyan mo ay parang buo ng kayamanan. Ano pa bang wala ka? Salamat sa mga papuri, mga kuya. Kaya tungkol sa araw na ito, pagbalik natin, kailangan pa namin ng ilang mga kuya para mas marami pang mag-share. Siyempre, kami na bahala dyan. Sa video natin ngayon, siguradong ipapadala namin ito ng buo at walang pagbabago. Hindi namin babaguhin kahit isang salita. Kailangan din naming magsulat ng isang pasasalamat para sa iyo. Dahil lang dito, sulit na ang pagkain na ito. Sulit na rin. Pagkatapos, ang pangkat na ito ng mga tagapagsaliksik ay masayang umalis sakay ng sasakyan. Ang unang alon ng mga pahayag laban sa peking produkto ay inilabas ng mabilis. Ilang mga kaibigan ay tumupad sa kanilang pangako. At inilabas ang kanilang mga video na kuha ng tapat. At inilabas ang kanilang mga video na kuha ng tapat 120%. Matapos ang sunod-sunod na mga hakbang na maituturing na kabaligtaran ng easy. Karamihan sa mga tao sa internet na may pagdududa ay naniwala na sa aking kakayahan. Ngunit ang pinakaabalang bagay sa akin ngayon ay ang makalikom ng natitirang mahigit 60,000 puntos. Para mabilis na umakyat sa A2. Sobrang curious ako kung ano ang mga magagandang bagay na lalabas sa tindahan sa Antas 2. Hanggang sa gabi, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula sa isang tagahanga. Boss, ako'y mula sa ibang lugar. Naiiyak ako sa gutom habang pinapanood ang iyong live. Yung marangyang seafood noodles mo. Pwede bang ipadala? Parang kidlat ang mensaheng ito. Agad akong tinamaan. Nga. Online na pagtanggap ng order. Basta't kailangan ng mga tagahanga. Pwede silang magpadala ng parcel. Bakit ang mga kliyente ko ay dapat limitado sa Yangsheng? Ang mga kliyente ko ay pwedeng mula sa buong Longgo. O kahit saan sa mundo. Nagsimula ang ideyang ito. Agad akong bumangon mula sa kama. Nagsimula na akong mag-record ng bagong video. Mga kaibigan, para pasalamatan kayong lahat sa inyong suporta. Simula ngayon, ang Old Six Hardware Store ay magpapasimula ng trial run. Online na pag-order. Serbisyo ng pagpapadala nationwide. Kahit nasaan ka man sa mundo. Basta't maabot ng aming serbisyo sa pagpapadala. Lahat ng lehitimong produkto na nagkakahalaga ng hindi higit sa 1,000 yuan ay maaari mong a-order sa pamamagitan ng pribadong mensahe. Sa kasalukuyan, tanging cash on delivery ang aming sinusuportahan. Maaari kayong magtiwala. Siyempre, dahil bagong simula pa lang ang serbisyo ng pagpapadala. Maaaring kailanganin munang sagutin ng lahat ang bayad sa pagpapadala.
Kapag dumami na ang mga order sa hinaharap, babalik ako sa kumpanya ng pagpapadala para makipag-usap tungkol sa diskwento para sa malalaking kliyente. Matapos kong maipadala ang video, sinimulan kong pag-aralan kung paano magproseso ng mga order mula sa ibang lokasyon sa sistema, at kung paano pack at ipadala ang mga ito. Hindi ko inasahan na sa umaga ng susunod na araw, may mga tao na dumating dahil sa kasikatan nito. Kagabi, nang buksan ko ang pinto ng hardware store, ay nakita kong may 2 tao sa labas na nagre-record ng video. Sa una, akala ko mga turista lang na kumukuha ng litrato. Ngunit hindi ko inasahan na nag-set up sila ng kamera at nagbigay ng isang maayos na pambungad. Tungkol sa tunay at peking kusinero. Ngayon, hindi tayo mag-imbestiga sa restaurant. Hindi tayo mag-imbestiga sa kainan. Pupunta tayo sa isang tindahan ng mga hardware. Pagkatapos sabihin ito, hindi napigilan ni Lautang na tumawa ng malakas. Hahaha. Hindi na kaya. Bakit parang ang awkward pakinggan nitong sinabi? Sobrang nakakabaliw na talaga. Agad na ibinalik ni Xiaoli, ang photographer, ang lente sa tindahan ng hardware ni Lao Liu. Sa lumang karatula na matagal nang nagkakasalimuot sa hangin. Sumunod si Lautang na nangunguna. Huminga ng malalim. Pumasok sa tindahan ng hardware ni Lao Liu na sobrang sikat sa netizens. Pagpasok, sumalubong sa kanya ang amoy ng metal. Langis ng makina at kahoy na nakakalat sa hangin. Dalawang kuya, anong bibilhin nyo? Boss, pwede bang magtanong? Pwede bang umorder dito? Hindi ko akalain na nagbukas na kayo ng online na serbisyo kahapon. Ngayon, nandito na ang mga profesional. Mukhang kumalat na ang pangalan ko. Ano ang gusto nyong kainin? Meron ba kayong menu o katulad na bagay dito? Walang menu. Sa kabila ng lahat, ito ay tindahan ng hardware. Ngunit dito, maaari kang mag-order ng kahit ano. Ano mang putahe. Basta't masabi mo, kaya kong gawin dito. Kung hindi ko magawa, talo na ako. Ngayon na order. 10 beses ang kabayaran ko sa iyo. Nang marinig ang sinabi kong basta't mag-order, hindi niya kayang tuparin ang malalaking pangako ng 10 beses na kabayaran. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lautang. Bilang isang profesional na food blogger, ang pinakaayaw niya ay ang kumpiyansa ng mga tindahan. Mas tiwala ang tindahan. Mas matindi ang mga putahe. Mas explosive ang epekto ng programa. Sanay siyang magtanong, totoo ba to? Kapatid, ako, sa pagbisita sa mga tindahan, laging tapat ako. Kaya't ang video ay ilalabas sa internet. Nakapag-isip ka na ba? Huwag mong sirain ang iyong reputasyon. Reputasyon? Haha, ako ay isang tindahan ng hardware. Anong klaseng reputasyon? At saka, hindi naman ako nakatuon sa pagkain. Kayo ang mga bisita na gustong pumunta dito para bumili ng pagkain. Hindi ko pwedeng hindi kumita. Itutulak ko kayo palabas. Hindi na ba ako tatawaging tanga? Sabi niya ng ganito. At totoo pa. Natuwa si Lautang sa akin. Nawala na ang huling pag-aalinlangan sa puso ko. Dahil sa sobrang tiwala mo. Hindi na ako magpapakaawa. Pero dapat malinaw yan Kapatid, kung hindi mo magagawa, o kung hindi maganda ang gawa mo, sasabihin ko yan. Walang problema. Mukhang may talento ang batang ito. Si Tatang ay lumingon sa kamera at binaba ang boses habang nagsabi ng isang papuri. Lalong tumitindi ang pilyang ngiti sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang mabilis na mag-isip sa kanyang isipan ng mga menu. Dahil sobrang kumpiyansa nitong maliit na boss. Kailangan niyang bigyan ito ng hamon. Gusto niyang makita kung anong mga lihim ang matatagpuan sa likod ng imbakan ng hardware store na ito. Kung ano ang mga mahahalagang bagay na pwedeng ilabas dito. Matapos mag-isip ng sandali, ipinakita ni Lautang ang isang daliri. Unang putahe. Badha jumps over the wall. Nang siya'y magsalita, ito ay isang pangunahing putahe sa Chinese banquet. Malaking putahe. Ang putaheng ito ay masalimuot ang proseso. At may mga piling sangkap. Napakataas ng kinakailangang kasanayan sa oras at init. Hindi ito kayang gawin ng karaniwang restaurant. Huwag nang banggitin ang isang tindahan ng hardware. Agad akong binigyan ng close-up ng kamera ni Xiaoli. Nais niyang mahuli ang aking mukha na may pagkabigla o pag-aalinlangan. Ngunit tahimik lang akong tumango. Tinutukoy na ipagpatuloy niya. Sa loob-loob ni Lautang, hinahangaan ang aking katatagan. Alaynan. Maghanda ng isang tasa ng malamig na tubig. Ang ulam na ito, mukhang tubig na walang lasa. Ngunit sa katotohanan, ito ay isa sa mga pinakamahusay na sabaw sa Sichuan cuisine. Ang esensya nito ay nasa isang mangkok na tila malamig na tubig na malinaw. Ang hirap ng paggawa nito ay hindi mas mababa kaysa sa Badha jumps over the wall. Ito na ang 2 ulam ng Chinese cuisine. Dagdagan ng 2 putaheng kanluranin, truffle foie gras na inihurnong suso, at Wellington na steak. Siya mismo ay nagmula sa larangan ng pagluluto ng kanluranin. Tungkol sa lutuing kanluranin, mayroon siyang ganap na otoridad at boses, lalo na sa Wellington na steak. Ang putaheng ito ay labis na sumusubok sa kakayahan ng chef. Puff pastry, sarsa ng kabute, at ang kakayahang kontrolin ang antas ng pagkakaluto ng karne. Kahit anong pagkakamali sa isang bahagi, mabibigo ang buong putahe. Ang 4 na putahe na kanyang in-order, pagsasama ng silangan at kanluran, sumasaklaw sa ilang mga rurok ng sining ng pagluluto, para akong binigyan ng isang napakahirap na pagsusulit. Sa harap ng matandang sitang, halos isang hamon na ang menu niya, ngunit hindi ako nag-aalala kahit kaunti. Sa aking isipan, matagal nang umaalingaw ang sistem na paalala. Natukoy ang menu ng customer, Badha jumping over the wall. Mainit na tubig na repolyo, truffle na pat ng gansa na nilutong escargot, Wellington na steak. Lahat ng mga putahe ay mabibili sa isa na tindahan. Ang presyo ng bawat bahagi ay mas mababa sa 1,000 yuan rest. Maaaring gawin sa likod ng sistema. Sa narinig ko, ako'y nakaramdam ng kapanatagan. Tumingin ako kay Lautang. Binautihan ko siya ng isang paalala. 2. Ang presyo ng mga pagkain ito ay hindi mura
Walang problema sa presyo. Basta't ang mga pagkain niluto mo ay karapat-dapat sa halagang iyon. Kahit na may mga kaunting depekto, para sa akin, hindi iyon magiging issue. Bibigyan ko lang ng pinakamakatarungang pagsusuri batay sa kalidad ng pagkain. Iyan ang aking tanging batayan. Yung dalawang tao, kumakain ba sila dito? O nagpapak? Si Lautang ay tumingin sa paligid. Sa mga debateryang pang-eksperimento at mga wrench sa paligid, amoy ang natatanging halo ng metal sa hangin. At nagpakita ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang unang beses kong kumain ng Badha Jumps over the wall sa hardware store. Pero hindi na rin masama na dito ko ito kinain. Gusto niyang maranasan yung sobrang kontrast na ito. Dito siya kakain. Sige po. Lumiko ako at pumasok sa likod na silid. Si Lautang at si Xiaoli naman ay nagsimula ng mag-video sa paligid ng tindahan. Handa ng i-record ang makasaysayang sandaling ito. Ngunit hindi pa sila nakakapag-shoot ng ilang minuto. Lumabas na ako mula sa likod na silid. May dala akong malaking tray sa kamay ko. Hindi sobra, hindi kulang ang laman ng tray. Tamang-tama ang 4 na ulam. May takip ang mga mangkok. Amoy na amoy ang malakas na aroma ng Badha Jump over the wall. Malinaw na malinaw ang mga mangkok. May isang nilalangway na puting repolyo na may mga dahon ng mustasa. Isang platito na may itim na truffle, na may usok ang inihaw na suso ng kuhol. At isang piraso na perpektong nakabalot sa flaky pastry, na nagpapakita ng malarosas na Wellington na steak. Ang 4 na putahe sa kanilang hitsura, pagkakaayos at amoy, ay maaaring ituring na perpekto. Si Lautang at si Xiaoli ay naguguluhan. Ang bilis naman nito, kaka-2 minuto pa lang ba? Si Lautang ay lumingon sa akin na nakatayo sa likod ng counter. May mukha na parang walang kaalam-alam. Agad siyang bumalik at humarap sa kamera. Bumulong siya ng mahinang nagrereklamo. Ang bilis naman makagawa. Sa tingin ko ay pinainit na mga pre-made na pagkain. Tila hindi masyadong masarap ang lasa. Pero ayos lang. Subukan muna natin. Inayos niya ang kanyang isip. Handa ng tikman. Una ay ang sopas na Badha Jumps over the wall. Maliit ang mangkok. Napaka-espesyal. Pagbukas ng takip, amoy na mabango at malakas. Napaka-assertive na aroma. Diretsong sumisirit sa ulo. Humihingang malalim si Lautang. Sa simpleng amoy pa lang, alam mong hindi papalpak ang sangkap. Hindi mataas ang inaasahan niya sa ulam na ito. Sa huli, sobrang ikli kasi ng oras ng pagluluto. Maingat niyang kinuha ang isang kutsara ng sabaw gamit ang kutsara. Ang kulay ng sabaw ay gintong dilaw at malinamnam. Isinusubo na niya. Sa susunod na segundo, agad namang lumiwanag ang mga mata ni Lolo Tang. Isang uri ng kasarapang hindi maipaliwanag sa salita. Parang ang kabuuan ng karagatan ay nakapaloob dito. Ang mga biyaya ng bundok at gubat ay nakasama sa sabaw na ito. Ang malambot na lasa ng sea cucumber. Ang malambot na laman ng abalon. Ang malagkit na lasa ng fish maw. Ang iba't ibang lasa ng sangkap ay perpektong naghalo. Walang nag-aagawan sa lasa. Muling bumalik sa mga layer. Suddenly swept away all his taste buds. Hindi napigilan ni Lautang ang isang masayang ungol. Pumikit siya. Nagsimulang mag-enjoy ng matagal. Bago dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Nakasulat sa kanyang mukha ang pagkabigla. Ang sabaw na ito ay sobrang tamang-tama. Ang lasa nito, hindi nakukuha sa murang lasa mula sa gnesi o chicken essence. Badha. Badha, tumalon. Kundi mula sa iba't ibang dekalidad na sangkap na pinakuluan ng mahabang panahon. Na natural na nagbigay ng komplikadong lasa. Tingnan niyo itong abalon. Tama ang pagkakaluto. Itong sea cucumber ay talagang maliwanag at natutunaw sa bibig. Ang antas ng pagkakagawa ng putaheng ito ay napakataas. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa mga sangkap, init, at mga pampalasa at iba pang aspeto. Pinuri ang sopas na Badha Jumps over the wall. Nagsimula ng kumain ng sopas na Badha Jumps over the wall. Naramdaman nila Utang na parang naipasa na ang kanyang mga meridian. Ang kanyang mapanlikhang panlasa bilang isang profesional na food critic ay ganap na nasakop. Matapos ang maikling pagninilay-nilay, agad na nakatuon ang kanyang tingin sa malinaw na parang tubig na sabaw mula sa gulay. Dahil sa gulat sa bigla ang pag-akyat ng antas ng Badha Jumps over the wall na may bigas. Ngayon, tumaas na ang inaasahan niya sa mainit na tubig na gulay na ito. Hindi na niya mabilang kung gaano kataas. Unang bawiin ko na ang mga naunang sinabi ko. Akala ko ang hapunan na ito ay para magpasaya. Pero ngayon, naunawaan ko na ako ay nandito para mag-aral. Kung nagawa ng Badha Jumps over the wall ang ganito, kaya't ang simpleng sabaw na ito ng repolyo. Tiyak na hindi rin magpapahuli. Maingat na kumuha siya ng isang kutsarang sabaw gamit ang kutsara. Ang sabaw ay malinaw na malinaw. Walang kahit anong mantika o dumi. Pagpasok ng sabaw, muli ay lumaki ang mga mata ni Lautang. Masarap na sabaw. Ang sabaw na ito ay malinaw ngunit hindi walang lasa. Sariwa ngunit hindi pangkaraniwan. Pagkatapos inumin, ang buong bibig ay puno ng tamang tamis. Walang kahit kaunting bigat. Tingnan natin ang gulay na ito. Kumuha lamang tayo ng pinakasariwang bahagi ng dahon. Pagkatapos ay blanchin gamit ang sabaw ng tama. Sa ganitong paraan, napanatili ang natural na tamis ng gulay. At nasipsip ang lasa ng sabaw. Ang ulam na ito ay bumabalik sa pinakapayak, malalim na lasa sa banayad. Tunay na nagpapakita ng kakayahan ng chef. Ang dalawang mataas na antas ng lutuing Tsino ay matagumpay na nalampasan. Natitirang bahagi ng kanlurang pagkain. Si Lautang ay hindi na makapaghintay na tikman ito. Kumagat siya ng maliit na piraso ng baked na escargot. Kasama ang truffle foie gras na nasa ibabaw nito, ipinasok niya ito sa kanyang bibig. Ang na lambot ng escargot. Ang kasaganaan ng foie gras. Ang natatanging aroma ng itim na truffle. Ang tatlong ito ay perpektong naghalo sa kanyang bibig. Dala ang sukdulang karangyaan at kasiyahan. At ang Wellington beef stick na iyon ay hindi niya mahanap ang anumang depekto. Ang panlabas na crust ay ginintuang at malutong. Ang gitnang mushroom sauce ay malambing at maalat. At ang pinakaloob ay ang fillet stick
na nagpapakita ng perpektong medium rare. Kapag binukasan, puno ng katas ang karne. Malambing ang pasukan, 3 ete. Punong-puno ng aroma ng karne, 3 ete. Habang kumakain sila utang. Habang nakatingin sa kamera, na sobrang excited, sumabog ang salita tungkol sa kultura ng bansa. Hindi ko ito binobola, totoo to. Sinasabi ko talaga, hindi ako nagbibiro. Yung western na pagkain sa hardware store nila. Talagang maganda ang ginawa. Ayos na gizdi. Gigi, nandito na ang pagtatapos ng ating pagbisita sa tindahan. Huling bod. Itong Lolo Liu Hardware Store ay nagbigay sa akin ng pinakamalaking gulat simula nang ako'y pumasok sa industriya. Hindi ko alam kung paano ko ito ilalarawan. Ngunit ang kanilang mga pagkain, kahit na ito ay pagkain Tsino o kanluranin, umabot ito sa isang napakataas na antas. Kaya ang suhestyon ko ay, para sa mga kaibigan na hindi nagmamalasakit sa presyo, maari kayong sumubok. Lubos kong inirerekomenda ang tindahan ng Lumang Liwu. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lautang at tinawag ako sa likod ng counter. Boss, magbayad na. Matagal ko nang naisip ang presyo na ibinigay ng sistema. 9,000 pitso ang kabuuan. Nang marinig ni Lautang ang kabuuang halaga, medyo nagulat pa siya, kasi hindi naman mahal ang presyo na ito. Agad siyang nagbayad ng walang hesitasyon. Tuloy na. Si Lautang ay muling nagbigay ng makahulugang sulyap sa medyo masikip na tindahang ito. Kapatid, makinig ka sa akin. Kung kailangan mong palawakin mo na. Sa tingin ko, kapag nailabas na ang video na ito, ang threshold ng tindahan mo, maaaring mapunit na ito sa dami ng tao. Siyempre, naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Old Tang. Sa impluwensya ni Old Tang sa mundo ng pagkain. Kapag nailabas na ang video na ito, tiiyak na maraming mahilig sa pagkain. Mga influencer sa internet, pati na rin mga profesional na chef, magpaparating upang makilala ito. Sa tamang panahon, ang maliit kong tindahan ng mga gamit sa bahay, siguradong magiging puno ng tao. Pero, sa ngayon, hindi pa ako magpapalawak, kasi ako lang mag-isa sa tindahan. Sapat na ang pag-aasikaso ko sa mga customer araw-araw. Kung magdadagdag pa ng ilang dosenang tao na maghihintay para umorder, hindi naman ako mapapagod na parang aso. Nakakatakot lang isipin. Tungkol sa pagkuha ng tao, mas lalo na iyon ay hindi posible. Kung sakaling makita ako ng empleyado na may kapangyarihan. Tapos na ako. Buti na lang may plano na ako sa isip ko. May nakatago akong aserong. Kung sakaling sumikat talaga ang maliit kong tindahan dahil sa video nila Utang, gagawin ko ang hunger marketing. Limitado ang pagtanggap araw-araw. O kaya naman ay gawing appointment system. Siyempre gusto kong kumita ng pera. Pero hindi ko dapat isakripisyo ang buhay ko. Walang katapusang kita. Ngunit isang buhay lang ang mayroon tayo. Pag-unlad ng mga bagay-bagay. Tama ang aking hinala. 1,234 matapos ilabas ang video nila Utang. 1,234 agad na umusbong sa internet. Habang ang video ay kumakalat ng mabilis sa online. Ang napakalaking kayamanan ay dumating sa akin. Sa simula, dumami lamang ang mga tao na bumibisita. Ngunit pagkatapos ng katapusan ng linggo, nagbago ito. Sa Lunes ng umaga, normal akong nagsimula ng operasyon gaya ng dati. Ngunit nagulat ako sa sobrang dami ng tao sa harap ng pinto. Paano pwedeng ganito karami ang tao? Makikita mo na ang kalmadong kalye ng gutong na dati ay tahimik. Na kahit ang isang aso ay hindi makikita. Ngayon ay ganap ng napuno ng tao. Mula sa pintuan ng tindahan ko, hanggang sa dulo ng alley. Huminto at maghintay ng daan-daang metro paakyat. Punong-puno ng tao ang paligid. Sa bawat tingin ko, sa lahat ng pwedeng pagtayuan, punong-puno ng tao. Mas nakaka-impress pa kaysa sa mga pasyalan sa Golden Week. Sa kanto pa lang, may mga traffic enforcer na nag-aasikaso. Nagsusupervise na ng trapiko. Nawala na ako sa sarili ko. Inaasahan kong magiging sikat ito. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito kasikat. Hindi ito negosyo. Ito ay parang eksena sa Spring Festival Travel. Nang makita ng tao na bumukas ang roll-up door. Sa sandaling lumabas ako. Biglang umusbong ang malalakas na sigawan at kaguluhan. Lumabas na ang boss. Siya nga talaga. Tulad sa video. Boss. Pakidala nga sa akin ang badha jumps over the wall. Dami ng mga sigaw. Agad akong napalibutan ng mga flash at camera ng cellphone. Nakatayo sa pintuan na parang nakatulala. Ngunit ang nararamdaman ko ay parang umiikot ang mundo. Napakalaking kayamanan. Talagang dumating na. Paano ko ito haharapin? Nawalan ako ng koneksyon sa isip sa loob ng 2.5 segundo. Bago ko muling nakuha ang aking kamalayan mula sa napakalaking agos ng tao. Huminga ako ng malalim. Ang kanyang mga mata ay muling naging matatag. Lumiko at pumasok sa tindahan. Mula sa ilalim ng istante. Kumuha ng isang hawak na malalaking speaker na puno ng alikabo. Sanay na binuksan ang switch. Inayos ito ng kaunti. Hello. Hello. Nandyan ka ba, Kiuya? Ha. Tawa ang mga tao. Mga kaibigan. Mga kapatid. Salamat sa suporta ninyo. Ngunit sa sitwasyong ito, walang makapasok. Magpila muna ang lahat. Kailan ba magiging maayos ang pila? Na hindi nakakaapekto sa daloy ng trapiko. At hindi nagiging masikip. Saka tayo magsisimula ng operasyon. Talaga namang, pag sinabi ito, ang mga tao na medyo naguguluhan, agad na nagsimula ang lahat na magtulungan. Sa tulong ng ilang mga mababait na kuya at mga pulis na dumating. Bagamat medyo baliko, may kaayusan pa rin ang mahabang pila. Sa wakas ay nabuo ito sa Wutong Lane. Mabilis din ang aksyon ng Departamento ng Propaganda ng Yangsheng. Agad nilang tinanggap ang pambihirang pagkakataon. Agad na nagdesisyon ang mga leader. Nailipat ang Laoliu Hardware Store. Gawin itong bagong tatak ng lumang bahagi ng Yangsheng. At hikayatin ang mga kagawaran ng trapiko na magdagdag ng tauhan.
Upang masiguro ang maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng Wutong Lane, agad na magdisenyo ang Bureau of Culture and Tourism ng isang ruta para sa turismo na nakatuon sa lumang tindahan ng hardware na 6'5", para gabayan ang mga turista sa ibang mga lugar na pwedeng pagkakitaan. Agad na tumugon ang bawat departamento at samantalahin ang napakahalagang pagkakataong ito. At ako rito ay talagang abala na. Mahigpit kong sinusunod ang mga patakaran sa limitadong pagbili na itinakda ko. Sa bawat matapos kong maglingkod sa 10 customer ng isang kategorya, minamarkahan ko ito sa maliit na blackboard sa pintuan. Ubos na ang mga digital na produkto para sa araw na ito. Libre para sa mga customer na hindi nakabili. Libre Wi-Fi, hindi naman sila nagmamadaling umalis. Libre Wi-Fi, marami sa kanila. Kaya't nagdesisyon na lang na manatili sa malapit na hotel para maghanda na bumalik at pumila kinabukasan. Ang mga hotel sa paligid ng Wutong Alley ay tumaas ang occupancy rate ng ilang porsyento mula umaga hanggang gabi, hanggang sa lumubog ang araw, at naihatid ang huling customer na bumili ng mga hardware. Ay saka pa lang siya nakapagpahinga sa rocking chair. Buksan ang system panel upang tingnan ang huling kita ngayon. Nang makita ko ang mga numero sa kolumnang kita, bigla akong kinabahan. Kasalukuyang balanse ng kita, 105,320 puntos. Sa wakas, maaari na akong mag-upgrade. May kasamang pananabik. Pinindot ko ang maliit na pulang tuldok. Nakatuklas ng host. Nakatuklas na ang kita ng host ay nakatugon sa mga kondisyon para sa pag-upgrade. Nakatagpo ng host na negosyo, kumonsumo ng 100,000 na puntos ng negosyo. Nakatagpo ng host, itinaas ang sistema ng mo sa D2. Itinaas ang sistema ng mo sa D2. Sumisigaw ako sa isip ko. Walang pag-aalinlangan kong pinindot ang confirm na buton. Nakumpirma ang pagkonsumo ng 100,000 na puntos ng negosyo. Nina-upgrade ang sistema ng mall. Biglang nagbago ang interface ng sistema sa isip ko. Sa isang napakagandang paraan. Binabati kita, host. Matagumpay na na-upgrade ang sistema sa D2. Pinalawak ang katalogo ng Boutique Department Store. Ang limit ng halaga ng isang item mula 1,000 yuan Dragon Coins ay tumaas sa 100,000 yuan Dragon Coins. Matapos ang pag-upgrade ng storage space, tapos na ang pagbabago sa shop storage. At magdagdag ng mga lugar na may pare-parehong temperatura. Mga espesyal na bahagi para sa mga instrumentong pang-agham, at pansamantalang lugar para sa mga buhay na nilalang. Nagsimula ang pag-aayos ng tindahan. Maaaring gumastos ang may-ari ng mga puntos ng negosyo para sa pagpapasadya ng hitsura at panloob na estruktura ng lumang hardware store sa totoong buhay. Lahat ng materyales at konstruksyon ay otomatikong gagawin ng sistema sa gabi. Pag-update ng skill mo, a-unlock ang mas maraming advanced na profesional na kasanayan. Tumingin sa sunod-sunod na nakakabighaning pagpapakilala ng mga bagong tampok. Naging mabilis ang aking paghinga. Anumang bagay na wala pang 100,000 yuan. Pagbabago ng tindahan at hinaharap na teknolohiya. Agad akong tumayo mula sa upuan ng kawayan. Sabay kaming tumakbo ng mabilis papunta sa pinto ng likurang silid. Yun pa rin yung maliit na bakal na pinto na nakita ko ng higit sa 20 taon na ang nakalipas. Pero sa likod ng pinto na ito, isang ganap na bagong mundo na ang naghihintay. Dala ang pakiramdam na parang unang beses pumasok sa isang internet cafe. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang pinto. Sa sumunod na segundo, nanatili akong nakatayo ng nakapako. Yun pa rin yung lugar na puno ng kalat. Kahit na ilang hakbang lang ang layo, kailangang mag-ingat palagi. Natatakot bang matapilok sa sirang likuran? Sa harap, ay isang napakalaking espasyo na walang hangganan. Na purong puti. Ang malambot at maliwanag na ilaw ay nagmumula sa itaas. Na nagbibigay liwanag sa buong espasyo nang walang kahit isang sulok na madilim. Ang sahig ay gawa sa isang metal na hindi matukoy ang materyal. Nakasing makintab ng salamin. Maging malinaw na naisasalamin ang aking anyo. Isang hanay ng maayos na metal na mga estante ang tumayo. Na umaabot sa kalaliman ng espasyo. Sa itaas ay may iba't ibang mga label na nakadikit. Ang buong malaking espasyo ay malinaw na nahahati sa iba't ibang mga lugar. Ang galing! Ito ang dapat na warehouse ng Diyos na kalakalan sa lahat ng mundo. Saan na kaya napunta ang maliit kong kama? Nilingon ko sa paligid. Sa wakas ay nakita ko sa isang sulok. Isang maliit na pintuan na nakasabit ang isang palatandaan. Na nagsasabi na ito ay rest area para sa host. Uy, ang sistema ay maalalahanin pa rin. Alam nitong mag-iwan ng lugar para matulog. Habang humhum ako ng maliit na awitin, binuksan ko ang pinto ng rest area. Ngunit nang makita ko ang mga kagamitan sa loob, ang ngiti sa aking mukha ay biglang nanigas. Nakita ko na ang maluwang at maliwanag. Napakamarangyang at maayos na lounge sa gitna. Ay may isang luma at nag-iingay na folding army bed na nakatayo ng nag-iisa. Hindi ito isang marangyang silid ng kaibigan. Dapat ay may kasamang tunay na Italian leather sofa para sa akin. Gumawa ng isang 200 na malaking home theater. Gusto mo bang magdagdag ng 2 metrong wide na malaking kama? Bakit parang ganito pa rin ang itsura nito? Biglang naririnig ang tunog mula sa sistema. Ang komportableng buhay ay may katumbas na halaga. Nai-update na sa sistema ang buong set ng marangyang kasangkapan. Maaaring gamitin ng host ang mga business point anumang oras para mag-redeem. Kuripot. Habang ako'y nakatingin sa maliit na sira-sirang kama, at nag-iisip na walang magawa, biglang narinig ko ang tunog ng malakas na katok sa pintuan ng tindahan. Ang late na nito. Sino kaya yon? Nais ko sanang sumigaw. Nasarado na kami. Bumalik na lang bukas. Ngunit ang tao sa labas ang unang nagsalita. Excuse me, ikaw ba si Bossy ng Laoliu Hardware? Ako ay isang kawani mula sa departamento ng propaganda ng Yangsheng. May nais sana akong talakayin sa iyo. Habang nagsasalita ang tao sa labas, ay nagpasok ng isang DE mula sa ilalim ng pintuan. Kinuha ko ang dokumento at tumingin. At talagang opisyal na dokumento ito. Hindi ko kayang maging pabaya.
Agad akong tumakbo at binuksan ang pinto. Sa labas ay may isang kawani na nakasuot ng formal na damit. Ginoong Ye. Kamusta? Pasensya na sa abala. Ganito kasi, ang inyong tindahan. Kamakailan lang ay naging malaking usapin ito sa internet. Lubos itong pinapahalagahan ng aming lungsod. Kaya nais naming makipagtulungan sa inyo, bilang opisyal na representante, upang gawing isang bagong tatak ng aming lumang bahagi ng lungsod, ang Yangsheng. Malugod namin kayong tinatanggap. Maupo na po kayo, bossy. Bago makipagtulungan, ayon sa proseso, kailangan muna naming i-verify. Totoo bang katulad ng sinasabi sa online, na kaya mong gawin ang lahat? Ito ay may kinalaman sa katotohanan at kredibilidad ng aming susunod na publicity. Walang problema, malugod naming tatanggapin ang testing. At saka para ipakita ang aking sinseridad. At ipagdiwang ang pag-upgrade ng aking maliit na tindahan ngayon. A-update ko ang mga patakaran. Mula ngayon, mga bagay na nagkakahalaga ng 100,000 pababa ay maaaring piliin kahit ano. Naguguluhan si Xiao Wang. 100,000. Bossy. Naalala ko nung nag-leave ka. Sinasabi mo na below 1,000 yuan. Pero panahon at panahon din naman. Kailangan mong ipakita sa mga lider na kaya ko at seryoso ako. Di ba? CJ. Bossy. Meron ka bang motorsiklo dito? Isang salita lang ang nasagot ko. At pagkatapos ay nakatayo lang ako roon, nakangiti habang tinitingnan siya. Walang anumang labis na galaw. Naghintay si Xiao Wang ng matagal. Hindi niya ako makita na pumunta sa likod na bodega para kumuha ng mga bagay. Hindi ba dapat tingnan iyon? Siyempre, maaari. Ngunit ayon sa aking mga patakaran, kung pinili mo, kailangan mong bilhin. Kung talagang gusto mong bumili, kailangan mong muna siguraduhin ang brand at model na gusto mo. Kulay at iba pa. Para mabigyan kita ng presyo at makuha ang item. Kailangan magbayad para makita. Gusto ko lang mag-test. Pwede na ba? Hindi malinaw ang aking saloobin. Sa kabila ng lahat, isang magandang motorsiklo ay kailangan na ipagpalit mula sa system mall. Kahit papaano, kailangan ng mga 20 puntos. Kung sakaling ikaw ay nagtanong lang, tapos hindi ka bibili, paano kung hindi ito mabenta? Maging ang mga puntos ko ay mawawala. Tungkol sa pagbebenta ng motorsiklo, kailangan ba ng kaukulang mga kwalifikasyon? Hindi ako nag-aalala kahit kaunti. Basta't sapat ang bilang ng mga tindahan. Matutulungan ako ng sistema. Nang marinig ito, nahirapan din si Xiao Wang. Limitado ang pondo niya sa pagkakataong ito. Hindi ko kayang bumili ng motorsiklo. Kumilos ang kanyang mga mata. May naisip siya. Huwag masyadong mahal. Bumili tayo ng mas mura, ayos lang ba? Sakto, kailangan ko pang magluto pag-uwi. Bossy. Kung ganon, ayaw ko na ng motorsiklo. Bigyan mo ako ng 2 kilo ng kinsay. 4 na kilo ng liempo. At isang isda na mga 8 kilo, okay. CJ, hindi nagtagal. Lumabas ka mula sa likod na bodega, na may dalang isang supot ng sariwang kinsay. At isang piraso ng liempo na may tamang taba at laman. Isa pang kamay ang may dalang isang buhay na buhay pa. Na may buntot na kumakalampag at kumikiki. Tinitingnan ni Xiao Wang ang eksenang puno ng buhay sa harap niya. Una siyang nagulat. Pagkatapos ay tuluyang nakalma. Ngumingiti habang nagbabayad gamit ang scan. Masaya at kontento si Xiao Wang sa pagbabayad. At pagkatapos, kumuha siya ng isang brown na papel na supot. At maingat na inabot sa akin. Bossye, ito ang isang paunang mungkahi. Mula sa aming departamento ng promosyon. Pakisuri muna. Kinuha ko ang supot. Binuksan at kinuha ang mga dokumento sa loob. Ito ay isang dokumento na pinamagatang lahat ng bagay ay may. Lahat ng bagay ay may araw, hamon sa paglalakbay sa lungsod. Na plano ng aktibidad. Bossy, ang aming ideya ay unang lumikha ng maikling video. Gamit ang iyong malaking impluensya sa internet. At ang aming opisyal na platform ng Yangsheng. Upang sama-samang ilunsad ang aktibidad na ito. Habang sinasabi ito, inilabas ni Xiao Wang ang kanyang cellphone. Nabuksan ng maayos. Opisyal na maikling video ng promosyon ng turismo ng Yangsheng. Sa backend ng account, na may bahagyang pagpapasikat. Tingnan ninyo, ang opisyal na account ay may otoridad sa verification. Lumapit ako para silipin. Halos mapatawa ako. Makikita ang opisyal na account na may blue verification. Nakasaad ng malaki ang 3 na followers. Tahimik akong tumingin. Sa sarili kong bilang ng followers, napapalapit na sa 1 milyon na personal na account. Biglang pumasok sa isip ko na parang malinaw na salamin. Grabe. Ito ay nagkukunwaring may pakikipagtulungan. Para lang makapang-redirect ng traffic dito. Agad kaming nagkasundo sa mga detalye ng aming pakikipagtulungan. Napagkasunduan na maglalabas kami ng isang opisyal na video. Ang pangunahing nilalaman ng video ay opisyal na ipaalam sa lahat ng mga turista na bumibisita sa Yangsheng. Ang pagbubukas ng hamon sa turismo. Napakasimple ng mga patakaran ng aktibidad. Anumang turista sa panahon ng kanilang pagbisita sa Yangsheng. Kung may kailangan silang bilhin, lahat ay maaaring pumunta sa Laoliu Hardware Store. Basta hindi mo mailabas. Matapos ang opisyal na notarization, magbibigay si Wanfang ng 1,000,000 yuan cash sa hamon. Dahil ito ay opisyal na pakikipagtulungan. Kailangan ko ring ipakita ang aking sinseridad. Sa pagkakataong ito, itataas ko ang limitasyon ng kaunti. Mga bagay na nasa loob ng 100,000 yuan ay pinapayagan. Sa wakas, mas mataas ang limitasyon. Mas masaya at mas kapana-panabik ang hamon. Matapos pag-usapan, kakatapos ko lang ipadala ang mga tauhan. Muling umingay ang sistema ng babala. Na-update ang pangunahing misyon. Inilabas na ang mga kondisyon para sa DV3 upgrade. Pakisilip host. Naramdaman kong humigpit ang aking puso. Agad kong binuksan ang system panel. A-upgrade sa DV3 Universal Trade Center. Mga kinakailangan. Mga punto ng negosyo. 5 milyong puntos. 2 naunang kasanayan na na-master.
Dapat ay na-master ang hindi bababa sa 2 profesional na kasanayan na na-unlock sa 2 level. Tulad ng mga pangunahing prinsipyo sa disenyo ng mekanikal na exoskeleton. Panimula at practice sa artificial intelligence. Pakikipagpalitan ng 3 espesyal na bagay. Matagumpay na nakumpleto ang hindi bababa sa isang transaksyon. Na may halagang higit sa 500,000 yuan na espesyal na order. 4 na impluwensya ng tindahan. Real na impluwensya ng Old Six hardware store. Kailangang masaklaw ang hindi bababa sa 3 iba't ibang larangan ng industriya. Tulad ng pagkain, teknolohiya, kultura at turismo. At nakakuha ng positibong ulat mula sa opisyal na media. Habang tinitingnan ko ang sunod-sunod na tila labis na mga hinihingi, napahinga ako ng malalim. 5 milyong mga punto ng negosyo. Ito ay talagang isang napakalaking numero. At ang mga profesional na kasanayan na tila parang mga banyagang wika. At 500,000 na espesyal na order. Mas mataas ang antas na ito kaysa sa pag-akyat mula level 1 papuntang level 2. Hindi lang basta 0 beses ang tumaas. Sa negosyo, tiningnan ko ulit ang natitirang balance ko sa negosyo na 5,320 puntos. Yung kasiyahan sa pag-upgrade kanina ay biglang nawala. Mukhang hindi pa tapos ang revolusyon. Kailangan pang magsikap. Mabilis kong naayos ang aking pananaw. Desidido na nating iwan ang higit 5,000 pang mga tindahan. Para sa emergency. Para sa hindi inaasahang pangyayari. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pag-ayos ng mga tindahan. Ayaw ko nang harapin pabukas ang ganitong dami ng tao na wala pang mapuntahang lugar. Binuksan ng sistema ang tampok na pag-aayos ng tindahan. Naka-activate na ang tampok ng pagbabago ng tindahan. Piliin ng host ang template para sa pagbabago. O mag-customize ng disenyo. Sa isang kisap mata sa aking isipan. Biglang lumitaw ang isang. Parang interface ng 3 ang modeling software. Nandito ang buong modelo ng hardware store. Pinanatili ko ang Old Six hardware. Ang karatulang puno ng kasaysayan. Ngunit pinalawak ang buong harapan ng tindahan. Ang panloob na espasyo ay muling inorganisa. Nagdagdag ng isang maluwang at maliwanag na lobby. At mayroon ding isang pribadong room. Para sa mga negosyong may malaking halaga. Ang buong estilo ay understated ngunit marangya. Sa labas, mukhang tradisyonal pa rin ang tindahan. Ngunit sa loob ay may ibang mundo. Nabuo na ang pasadyang disenyo. Inaasahang kakailanganin ng 3,000 puntos para sa pagbabago. Magsasagawa ito mula 24:00 ngayong gabi hanggang 6:00 ng umaga bukas. Walang magiging ingay o polusyon sa ilaw sa panahong ito. Kumpirmahin ba? Kumpirmado na ang pagbabago ng tindahan. Muli akong pumasok sa bagong-bagong likod ng tindahan. Kailangan kong gawin ngayon ay mabilis na makilala ang napakalaking bodega na pinalaki ng 0 beses. Tandaan ang bawat bahagi at bawat istante. Pati na rin ang lokasyon ng bawat produkto. Kailangan kong iukit ang buong layout ng bodega. Sa aking isipan. Upang sa hinaharap, kapag humarap sa mga kakaibang pangangailangan ng mga customer, maaari kong kunin ang anumang bagay na nais nila sa pinakamabilis na paraan. Matapos kong ipasa ang mga utos ng sistema. Para sa pag-upgrade ng mga tindahan, nakatayo ako sa bagong ayos na likuran ng bodega. Ang liwanag ay huling tumama sa lumang pintuan na nag-uugnay sa harap at likod ng mga lugar. Sistema. Bago umalis, may maliit na bagay akong ipapagawa. Pakirepair naman itong pintuan. Mas mabuti kung palitan ito ng kaparehong estilo sa labas. Kung hindi, sa isang gilid ay parang walang katapusang mga istante na parang sa C5. Sa kabilang gilid, ay magiging isang lugar ng benta na kasing ganda ng mga luxury showroom, na napagitna ng isang pinto na may mga paltos at natanggal na pintura. Parang hindi maganda ang dating ng eksena kahit anong tingin ko. Matapos akong umalis, ang ibabaw ng pinto ng kalakal na dati ay magaspang ay naging makinis at pantay. Ang lumang kawit na gawa sa tanso ay pinalitan ng mate na hawakan. Matapos kong gawin ang lahat ng ito, saka lang ako naglakad na may bahagyang pagod pabalik sa silid pahingahan. Humiga sa luma ng camping kama. Biglang, isang napakahalagang tanong ang lumitaw. Hindi ko maiwasang magtanong sa sistema. May problema ang sistema. Bakit ang likuran ay naging ganito kalaki? Napakalaki naman. Kung sakaling may customer o iba pang tao na aksidenteng makapasok at makita ang tanawin sa loob. Ano ang dapat gawin? Huwag mag-alala, may-ari. Ang likod na imbakan ay may maraming proteksyon. Maliban sa pahintulot ng may-ari, walang ibang matalinong nilalang ang makakapasok sa likod na imbakan. Walang bagay ang makakasira sa likod na imbakan. Sagot ng sistema. Nasa panganib ang puso ko. Sa wakas, matatag na bumagsak sa tiyan. Huminga ako ng malalim. Ganap na nakapagpahinga ang mga nerbiyos. Isang matinding pagod ang dumapo sa akin. Mabilis akong nakatulog. Kinabukasan ng umaga, nagmamadali akong bumangon. Lumabas ako sa likod ng bodega. Sa sandaling pumasok sa lugar ng mga paninda, bigla akong naging gising. Nawala na ang antok. Napalitan ito ng labis na pagkabigla. Ang lahat sa aking harapan ay nagpasilaw sa aking mga mata. Ito ba talaga ang aking lumang hardware store? Sa alaala, madilim ang ilaw. Ang mga istante ay nakatagilid. Ang hangin ay punong-puno ng amoy ng lumang langis. Ito ay tuluyan ng nawala. Ngayon, ito ay isang malinis at maayos na lugar. Isang bagong espasyo na napakaliwanag. Ang mga lumang kahoy na istante at mga bakal na kabinet. Lahat ng mga hardware ay nakaayos at nakategorya. Maayos na nakalagay sa mga istante. Maayos na nakalagay sa mga istante 7000. Maayos na nakalagay sa mga istante 1,230. 7,600 maayos na nakalagay sa mga istante 2000 1300. 2100 at 20 mga tornilyo 100 2000. 2300 10 2000 mga not. 3 mga washer. Ayon sa laki at sukat. Nakaimbak sa mga transparent na kahon na may label. Pang-ipit.
martilyo at iba pang mga kasangkapan, ay maayos na nakasabit sa espesyal na pader ng butas. Ang buong tindahan, sa halip na isang hardware store, masasabing mas tulad ito ng isang maayos na exhibit ng mga produktong pang-industriya. Ang dating makitid na pintuan ng salamin, ngayon ay naging isang maluwang at maliwanag na double opening na walang frame na pintuan ng salamin. Ang lapad ay higit sa doble kumpara dati. Ito ay nagpapasikat sa kabuuang tindahan na tila napakalaki, at pinapayagan ang sikat ng araw sa umaga, na walang hadlang na punuin ang buong tindahan. Ang lugar ng aking hardware store ay malaki na sa sarili nito. Sa luma at makasaysayang puok na ito ay itinuturing na higanting tindahan. Kaya't hindi na kailangan na gumamit ng mga makabagong teknolohiya para sa pagpapalawak ng espasyo tulad ng sa likod ng bodega. Ang sistema ay nagkaroon lamang ng isang ganap na pagbabago at masusing pagsasaayos. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sigla, at nagpasya ako. Kapag nakakuha na ako ng sapat na pera, tiyak na bibilhin ko ang mga tindahan o lupa sa paligid. At gagawin ang aking hardware store isang tunay na imperyong pangkalakalan. Habang ako'y nalulumbay sa magagandang pangarap tungkol sa hinaharap, biglang umabot sa aking pandinig ang mga sigaw ng pagkabigla mula sa labas ng tindahan. Ang mga netizen na sabik na hamunin ito, ay nagtipon-tipon na sa pintuan. Isa-isa nilang idinadampi ang kanilang mga mukha sa bagong salamin na pinto. Ang kanilang mga mata ay lumalaki na parang mga batingaw. Ito ay ang Laoliu Hardware Store. Anong kumpanya ng renovation ang gumawa nito? Sobrang astig naman. Nung umalis ako kahapon ng hapon, hindi ba't ganoon pa rin ang itsura, luma at sira-sira? Paano nagbago lahat sa isang gabi? Nandyan pa rin yung luma at sirang karatula. Kung hindi dahil sa karatulang ito, akala ko nagkamali ako ng lugar. Maraming tao ang nakadapo sa labas ng salamin. Nagtuturo-turo sa loob ng tindahan. Umingiti akong lumapit. Binuksan ko ang pinto ng tindahan. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasok kayo. Habang binubuksan ang tindahan, biglang sumugod ang mga tao. Hindi nagtagal. Ang maliit na siwang mula sa departamento ng promosyon ay dinala ang kanyang koponan ng mga photographer. At nagmadali ring dumating. Sila rin ay nagulat sa bagong anyo ng tindahan, na hindi makapagsalita ng matagal. Bossy, anong klase ng construction team ang kinuha mo? Komersyal na lihim. Kamusta? Ang epekto ng video sa bagong kapaligiran. Siguradong mas maganda, di ba? Siyempre. Ang kapaligiran at ang estilo. Hindi na natin kailangang mag-set up ng ilaw. Mimi. Mga kapatid, simula na. Kukunin natin ang pinakatunay na estado. Patuloy pa rin ang masiglang bis. Ganon pa rin ang estilo ng kuha na dokumentaryo. Ang background lang ng video, mula sa dating luma at magulong hardware store, naging isang tahimik at marangyang bagong shop ngayon. Siksiyawang at ang mga kasama niya ay may dalang profesional na kagamitan sa pagkuha ng larawan. Pumapasok at lumalabas sa tindahan. At ako ay nagbigay ng mga patakaran para sa pambansang hamon sa harap ng kamera. 60 dia, kumusta kayong lahat, Li? 60 dia, ako si Yefeng, ang may-ari ng Laoliu Hardware Store, Gi. 60 dia mula ngayon, ni 60 dia, Li, ang aking hardware store ay mag-aalok ng hamon sa mga kaibigan sa buong bansa. 60 dia maglulunsad ng isang hamon, ni 60 dia kahit saan ka man nagmula, Gi. 60 dia basta pumunta ka sa tindahan ko sa Hichengdi. 60 dia maaari kang makipagsapalaran, ni 60 dia madali lang ang mga patakaran, ni ibigay ang anumang lehitimong bagay na umiiral sa realidad, Gi. 60 dia basta ang halaga sa merkado ay nasa ilalim ng 10,000 Longo coins, Gi. 60 dia hindi ko ito maibigay. 60 dia agad kitang bibigyan ng 10,000 piso na cash, Gi. 60 dia basta kaya kong ibigay, Di. 60 dia kailangan mong bumili o you. Kailangan mong bumili o. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumingin ako sa panel ng sistema. Yung nakakasilaw na 5 milyong puntos ng benta na kinakailangan. 5 milyon. Ayon sa kasalukuyang paraan ng paglalaro. Hindi naman ito dapat tumagal ng masyadong matagal, di ba? Sa wakas, ang limitasyon ng hamon ay itinaas na sa 10,000 piso. Isang malaking kliyente. Makikita ang progreso sa progress bar. Pero may dalawang mahahalagang gawain pa rin nakasabit sa likod. Gamitin ang skill points para matuto ng bagong kasanayan. At ang isang order na higit sa 50,000. Nilingon ko ang ulo ko. Ipagpaliban muna ang mga iniisip na ito. Handa nang harapin ang paparating na bagyo. Tulad ng inaasahan, noong umaga ng ikalawang araw matapos ilabas ang video. Isang itim na makinang na luxury sedan ay huminto sa kanto ng kalye sa tapat ng masikip na tindahan ng hardware na Laoliu. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nasa 30 taon, nakasuot ng maayos na madilim na jacket, at may suot na salamin na may gintong frame ang bumaba. Ang taong ito ay si Li Wei, na mula sa Longo Construction Company. Isang higanting kumpanya ng infrastruktura na kabilang sa 500 pinakamalaking kumpanya sa mundo. Ang manager ng procurement ng isang malaking proyekto sa Yangsheng. Si Li Wei ay itinulak ang kanyang salamin na may gintong frame sa ilong. Sa likod ng mga lente, mayroong isang bahagyang paghamak sa kanyang mga mata. Dumating siya ngayon dahil sa mga chismis na narinig niya online. At dahil kailangan ng proyekto ng isang hindi karaniwang bahagi. Nakibang nag-inspeksyon sa lokal na pabrika. Maaaring subukan ko na rin ang totoo at peke. Bilang isang bihasang procurement manager, ang kanyang professional na instinct ay nagsasabi sa kanya, may kakaibang nangyayari sa iyong hardware store. Huminga ng malalim si Li Wei, hinawi ang mga tao, pumunta sa harap ng counter. Habang sinasabi, kunuha ang cellphone. Naglabas ng isang key design na may napakakomplikadong estruktura. Boss, naghahanap ako ng isang bagay. Isang non-standard na flange adapter.
Ang pangunahing material na kinakailangan ay Hastelloy Kiki 3. 30i, isang dulo ay Zaki 80 na pambansang pamantayan na SET, 20,500 at 72 na flat flange. Pressure rating Zaki 16 na. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sentrong axis ng dalawang dulo ng flange. Kailangan itong may 15 degree na anggulo. Ang lahat ng sealing surface ay kailangang may roughness na umaabot sa 1.6. Ang buong bahagi ay kailangang mold bilang isang piraso. Hindi pinapayagan ang anumang pagwelding. At kailangan ninyong magbigay ng 100% na radiographic testing report upang patunayan na walang anumang depekto sa loob nito. Nang matapos magsalita, itinataas niya ang ulo. May matinding titig na nakatuon sa akin. Malinaw na ginagamit niya ang pinakamataas na pamantayan ng buong industriya para hamunin ng husto ang maliit na tindahan na ito, sapagkat ito ay batay sa kanilang proyekto. Isang emergency na non-standard na bahagi na agad nilang dinisenyo. Ang mga plano ay kamakailan lang kinumpirma ng engineer ng Hanscat. Hindi pwedeng magkaroon ng pangalawang kopya nito sa buong mundo. Material, standard, tolerance, proseso, bawat pangangailangan ay halos isang mahirap na balakid na hindi madaling lampasan. Lalo na ang isang piraso at ang 15 degree na anggulo. Ito ay nangangailangan ng paggamit ng pinakamataas na klase ng 5-axis CITES machining center. Gamit ang isang buong mamahaling rod, matagal na inukit ng paunti-unti. Bilang isang bansa, kakaunti lang ang mga pabrika na kayang gawin ito. Kahit ang pinakamabilis na oras ng paghahatid ay aabutin ng 20 araw. Ngayon ay inilabas niya ito, dahil nais niyang gamitin ang bundok na hindi matatawid. Ang makapangyarihang Diyos na nagpapasira sa tindahan na ito. Parang nagkakandado ang hangin sa paligid. Nakita ng lahat. Dumating ang boss para guluhin ang usapan font. Ako'y nakatungo. Maingat na tinitingnan ang mga plano sa screen ng telepono. Hindi nagbago ang ekspresyon ng aking mukha. Pagkatapos ng 1 minuto, nang si Liwei ay handang mangutya, ako ang naunang nagsalita. Meron. Ang mga pupila ni Liwei ay biglang sumikip. Ano? Sabi ko meron. Yung non-standard flange adapter na hinihiling mo. Hastelloy Kiki 3. 5 aksis na pagproseso. 15 degrees na anggulo. 1.6 na magaspang na antas. Kumpletong ulat ng pagsusuri. Sa aking tindahan, may stock. Impossible. Ito ay talagang imposible. Ang planong ito ay natapos lamang kahapon. Ito ay natatangi. Ito ay walang kapantay. Paano ka magkakaroon ng stock? Ganito talaga ang katotohanan. Ngunit, ang bagay na ito ay hindi mura. Walang katibayan sa salita. Nasaan ang mga bagay? Gusto kong makita ang aktwal na produkto. Kung ang aktwal na produkto ay may kahit na kaunting pagkakaiba sa aking plano. O kung hindi mo maipakita ang kwalipikadong ulat ng pagsusuri. Ayon sa mga patakaran ng iyong tindahan. Ito ba ay itinuturing na pagkatalo sa hamon? Siyempre. Sandali lang. Lumiko ako at pumasok sa bodega. Ilang minuto ang lumipas. Lumabas ako. Nakasuot pa ako ng bagong puting guwantes. Maingat kong hinahawakan ang isang piraso na kumikislap sa metallic na liwanag, na may kakaibang disenyo. Dahan-dahan kong inilagay ang piraso. Sa countertop na may nakalatag na pangproteksyong tela. Biglang nag-shake ang mga mata ni Liwei. Mabilis siyang lumapit. Halos kinuha niya ang konektor na parang ninakaw ito. Pagkatapos, nanginginig ang kamay ay kumuha mula sa kanyang bag. Nang dala-dalang. Digital caliper na may precision na 0.01 mm at isang set ng feeler gauge. Nagsimula siyang suriin ito sa harap ng lahat. Panlabas na diameter ng flange na 200 if. Walang mali, tumpak. Sentro ng butas ng bolt na 160 ang distansya. Walang anumang pagkakamali. Sukat ng sealing surface. Taas ng recessed platform. Sinusukat niya isa-isa. Unti-unting nanalamig ang pawis sa kanyang noo. Tremble ang kanyang kamay. Hindi dahil sa nervyos, kundi dahil sa kasabikan. Bawat sukat ay perpektong nasa gitnang halaga ng tolerance na itinatakda sa plano. Anong nakakatakot na antas ng katumpakan sa pagproseso ito? Kahit na ipagawa ito sa orihinal na bigas ni Hanscat, hindi talaga ito magiging ganito kaperpekto. Ulat ng pagsusuri. Ako ay nananatiling kalmado. Kinuha ang isang dokumentong kamakailan lang na na-print. Ibinaba ito pabalik. Nanginig na tinanggap ni Liwei. Ito ay isang napaka-regular na ulat ng Digital Radiographic Inspection. Malinaw na ipinapakita ang digital na larawan ng loob ng bahagi. Defects detected daytime 15 oras 2 minuto, 38 malinaw na ipinapakita ang digital na larawan ng loob ng bahagi daytime 20250606. Rating, antas, pinakamataas na antas malinaw na ipinapakita ang digital na perspektibo ng loob ng workpiece. Workpiece, non-standard hinge adapter DAF 6Z, 80 antas, mga nakitang depekto, wala malinaw na ipinapakita ang digital na perspektibo ng loob ng workpiece. Inspection material, Hastelloy Key matatag na crystal pasado workpiece, non-standard. Inspection material, Hoings walang anumang mga butas ng hangin pasado workpiece. Natuklasan, pagsasama ng dumi workpiece. Natuklasan, mga bitak at iba pang mga depekto sa hinang. Ang resulta ng pagsusuri ay pinakamataas na antas. 2022506 ang resulta ng pagsusuri ay pinakamataas na antas. Pet sa oras ng pagsusuri ganap na nakapasa. Pagsusuri at sa oras ng pagbuo ng ulat, 3 minuto na ang nakalipas. Nakatagong detalye at sa oras ng pagbuo ng ulat, 3 minuto na ang nakalipas. Pet sa nakatagong at sa oras ng pagbuo ng ulat, 3 minuto na ang nakalipas pet sa oras 15:02. Gawing marka pet sa oras at sa oras ng pagbuo ng ulat, 3 minuto na ang nakalipas. Ikaw. Kayo, paano ninyo ito nagawa? May-ari ako ng hardware store. Tungkol sa kung paano ko ito nagawa. Ito ay isang lihim ng negosyo. Itong adapter.
Kasama ang ulat, umabot ng 18,000 piso. Para sa mga trabaho walang problema, maaari ka nang magbayad. 12. Itong presyo. Hindi pa umaabot sa isang simo ng orihinal na presyo ni Hans Mao. Yung mga top processing plants dito sa bansa na nagmamadaling tapusin ang trabaho. Mas mura pa halos kalahati. Ang pinakamahalaga ay, nasa kamay ko na ito ngayon. Ito ay stock na agad. Isang teknikal na problema na naging sagabal sa buong proyekto sa loob ng halos kalahating buwan. Sa sandaling ito ay nalutas na. Dahil sa pagkaantala ng piraso na ito, maaaring magdulot ng milyon-milyong pagkalugi. Ay naiwasan na rin. Mahigpit niyang hawak ang adaptor. Parang hawak niya ang isang napakamahalagang kayamanan. Nanginginig siyang kumuha ng espesyal na card ng kumpanya mula sa bag. Ito ang piyesa na kinakailangan ng kumpanya namin. Agad na magbabayad, pagkatapos mag-swipe ng card. Maingat na. Ilalagay ni Liwei ang adaptor at ang ulat ng pagsusuri sa espesyal na anti-shock na briefcase. Kinuha niya ang kanyang ulo. Muling tumingin sa taong mula simula hanggang wakas. Mga kabataang tahimik na tahimik para bang walang buhay. Wala nang bahid ng pangmamaliit sa kanilang mga mata. Bossy. Ang pangalan ko ay Liwei, mula sa Longgo Construction Group. Ito ang aking business card. Kung hindi po kayo nagdududa, mangyaring tanggapin ninyo. Kinuha ko ang visiting card. Ngumiti ako. CJ, hindi ibig sabihin na malamig ako, kundi talagang wala na akong lakas magsalita. Yung salitang maganda, para kay Liwei, ay parang musika mula sa langit. Ito ay nangangahulugang. Isang supply chain na mailahat ng bagay, ay nakabukas na sa kanya. At hindi ko rin naisip, na ang maliit na transaksyon na ginawa ko, ay nagpadala ng isang procurement manager. Nasanay sa mga malalaking hamon, na naguguluhan. Sa ganitong paraan, sumibol ang mga batang usbong. 60 dite ang hamon ni Liwei sa D. 60 dies na itala ito ng buo sa ilang mga anggulo sa D. Dagdag pa rito, may opisyal na pagsuporta sa hamon. Nakahikayat ito ng mas maraming tao na magtanong. Ang malaking daloy ng tao ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lumang kalye kung saan naroon ang tindahan nila Oliw. Direktang nagbago ang kapaligiran. Ang dating sirang kalye, sa ngayon ay ganap nang na-clear at nilagyan ng bagong pulang karpet na umaabot mula sa kanto hanggang sa harap ng lumang Liwu hardware store na bumubuo ng isang landas ng mga hamon na nagniningning. Makikita ang katotohanan sa magkabilang panig ng kalye. Malalaking pulang banner ang sumasalubong sa hangin, na bumabati sa mga kaibigan mula sa buong bansa na dumating sa Yangsheng para sa hamon. Ang iyong imahinasyon ay ang tanging hangganan. Nanalo, dala mo ang mga pangarap. Natalo, dala mo ang 10,000. Maligayang pagdating sa Yangsheng. Maligayang pagdating sa Yangsheng. Hamunin ang all-around boss. Saksi sa kababalaghan ng Dragon Country. Pinakamakatawag pansin ay nasa gitna ng lugar. Yung hiwalay ng high-strength bulletproof glass sa area ng bayad. Sa loob ng glass room. Nakaayos na bagong salapi. Nakastack ng maayos na parang maliit na bundok. Nakapulang-pula. Sa ilalim ng ilaw, naglalabas na nakakabighaning kinang na nagpapabilis ng tibok ng puso. Ang ganitong tuwirang paraan ay mas makapagpahayag ng sinseridad at lakas ng loob ng mga nag-organisa kaysa sa anumang salita. Sa harap ng tindahan ng hardware, itinayo ang isang entablado na may taas na halos kalahating metro. Ang background ay isang malaking screen. Ang aking nakakaakit na promotional video na may milyon-milyong likes ay kasalukuyang umiikot na pinapanood. Yung viral na promo ko na may milyon-milyong likes. Sa sentro na sayaw, isang simpleng counter lang ang nakalagay. Yan ang aking trono. Naka-highlight pa ang rules ng challenge sa bawat lugar. Kailangan magparehistro online ang lahat ng kalahok. Sa mismong araw, magpapakuha ng DC para sa raffle. Sundan ang pagkakasunod-sunod ng numero para sa challenge. Isang pagkakataon lamang ang mayroon ang bawat tao bawat araw. Mahalaga ang pagkakataon. Mangyaring gamitin ito ng maingat. Mula sa kontrol ng trapiko hanggang sa seguridad ng patrol. Mula sa suporta sa logistics hanggang sa mga contingency plan. Lahat ng bagay ay tinitiyak na walang kapintasan. Ginoong Ye. Ang hamon ay opisyal na magsisimula bukas. Kumusta? Nervyoso ka ba? Nervyoso. Ang mga troll sa internet ay halos sinira na ako. Hindi ko naman ito pinapansin. Wang Ju, huwag kang mag-alala. Kaya kong harapin ang ganitong maliit na sitwasyon. May tiwala ako. Matapos kong paalisin ang mga tauhan. Nang gabing iyon, nag-isa akong bumalik sa hardware store. Ilang bagong kagamitan para sa live streaming. Ay tahimik na nakalagay sa sulok. Isang panoramic motion camera. Mataas na fidelity na mikropono. Lahat ng ito ay mga dekalidad na produkto na binili mula sa sistema ng mall. Para sa magandang epekto ng live stream bukas. Talagang nag-invest ako ng malaki. Pagbalik sa maliit at simpleng kwarto, umupo ako ng bigla sa aking lumang kama na maingay. Hindi ako nagmadaling magpahinga. Sa halip nag-isip ako. Agad akong pumasok sa likurang bodega. Sa pagdaan sa mga kahanga-hangang, mga istante na pwedeng ikabaliw ng kahit sinong inhinyero o kolektor. Pumunta ako sa bagong bukas na food court. Dito makikita ang mga putahe mula sa mga high-end na restaurant. Mga bihirang lokal na pagkain. Hanggang sa mga kilalang street food. Lahat ay nandito. Pero, ngayon, hindi ako makakain ng walang pakialam. Yung mga mamahaling pagkain na may mataas na presyo. 330 kahit isang kagat. Maaari na akong gumastos ng halos kalahating araw na kita. 330. Pinili ko ng maingat ang ilang pagkain na may napakababang gastos. At isang bote ng malamig na inumin. At nagsimula na ang aking sariling pre-race buffet. Kumain at uminom ng mabuti. Kumain at uminom na.
Nakatulog ako ng kontento sa isang malakas na utot. Bumalik sa resting area. Ibagsak ang sarili sa maliit na sira-sirang kama. Ipahinga ang mga kamay sa likod ng ulo. Tumingin sa puting kisam na medyo monotonous. Maraming naiisip. Inaasahan ang bukas na malilista sa kasaysayan. Mabilis na dumapo ang pagod. Ako'y malalim na natulog. Kinabukasan, alas 8 ng umaga. Isang oras na lang bago magsimula ang hamon. Sa labas ng hamon, may mga tao na nakapila at naghihintay na makapasok. Nabuo na ang isang mahaba at walang katapusang pila. Ang ingay ng tao ay nagtipon-tipon at naging isang napakalakas na alon ng init na nagpapaalab sa buong Yangsheng. Lahat ay maayos na nakumpleto ang pagkilala sa pagkatao at ang lottery. Sa tulong ng mga kawani, at nakuha ang kanilang sariling numero ng hamon. Nang eksaktong alas 9, sa ilalim ng mga mata ng mga inaasahang tao, opisyal nang nagsimula ang hamon. Sa live stream, sige pa, sa live stream isa. Sige pa, lakas, higit sa 15 ang mga komento ay dumadaloy parang waterfall. Unang hamon, ang mga komento ay dumadaloy parang waterfall. Higit sa 11 panandang pandagdag. Ang mga espesyal na regalo ay walang tigil. Sa wakas, nang ideklara ng host na magsisimula na ang hamon, sa gitna ng mga tao, isang batang lalaki na nasa mga 20 pa lang, na nakasuot ng itim na salamin umaakyat sa entablado. Ang pangalan ng lalaki ay Zuki. Isa siyang mahilig sa mga Lego. Gusto ko ng isang set ng Lego. Modelong 1017. Unang edisyon ng Ultimate Collector Series. AKS na Millennium Falcon. Kailangan ay dapat bago at hindi pa nabuksan. Ang kahon ay dapat na inilabas sa bersyon ng Amerika. May 8 sulok at matulis. Sobrang walang anumang mga dent at mga gilid. Sobrang mahalaga na. Ang selyo ay dapat mula sa orihinal na pabrika na isang beses na ginamit na malinaw na tape. Sobrang walang anumang bakas ng muling pag-iimpake. Katatapos lang niyang magpatugtog. Karamihan sa mga tao sa live ay nakasimangot. Siyempre, ang Lego ay mabibili kahit saan. Pero sa oras na ito, ang mga nakakaalam ay nag-umpisang mag-ingay sa live chat. Isang panimula na may malaking pasabog. 1017. Ito pa ang orihinal na bersyon. Parang nandito ang taong ito para sirain ang lugar. Wow, si Science Guy ay nag-online. Lego 1017. Sobrang profesional. Ano to? Anong mahiwagang operasyon? Si Science Guy ay nag-online. Lego 1017. Inilabas noong 2007. Ano to? Anong mahiwagang operasyon? Si Science Guy ay nag-online. Lego 1017. Inilabas noong 2007. Ito ang kanyang espesyalidad. Si Science Guy ay nag-online. Lego 1017. Sobrang galing ni Madam. Inilabas noong 2007. Wow, inilabas noong 2007. Inilabas noong 2007. Sobrang galing. Inilabas noong 2007. Ano to? Ano to? Anong mahiwagang operasyon? Inilabas noong 2007. 5,177 na bahagi. Ano to? Langit, araw-araw, inilabas noong 2007, 5,177 na bahagi. Masyadong profesional ang hinihingi para sa 5,177 na bahagi, 5,177 na bahagi. Sobrang taas ng hinihingi, di ba? 5,177 na bahagi. Masyadong profesional ang hinihingi, isang makasaysayang set sa kasaysayan ng Lego, 5,177 na bahagi. Isang makasaysayang set sa kasaysayan ng Lego. Langit, matagal nang hindi ginagawa. Masyadong profesional ang hinihingi. Matagal nang hindi ginagawa, mahigit 10 taon na. Matagal nang hindi ginagawa. Mahigit 10 taon na. Matagal nang hindi ginagawa. Ang presyo ng bago sa ikalawang merkado ay tumaas na sa napakataas na halaga. Langit, napakataas na halaga, pero walang merkado. Ang presyo ng bago sa ikalawang merkado ay tumaas na sa napakataas na halaga. Sobrang profesional ang hinihiling nitong batang ito. Ang bagong presyo ay matagal nang tumaas sa sekundaryong merkado hanggang sa sobrang taas. Grabe, ang hinihiling nitong batang ito ay sobrang profesional at wala pang market. Higit pa dyan, ang hinihiling niya ay ang bersyon ng XE at ang orihinal na seal. Grabe, ang hinihiling nitong batang ito ay sobrang profesional, walang market, ang hirap. Walang market, para kang nakakuha ng isang tunay na Jingdezhen Cup sa isang antique market. Sobrang profesional ang hinihiling nitong batang ito. Ang lahat ng mata ay nakatuon. Ano ba itong hinihingi ng Diyos na ito, muling nakatutok sa akin? Tulad ng dati, nananatili akong kalmado at walang pakialam. Muling nagsalita ng banayad mula sa bibig ko. Pagkatapos ay humarap ako. Sa gitna ng mga gulat na naririnig ko, pumasok sa mahiwagang likurang silid. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas na ako. May hawak siyang isang kahon ng papel na nakabalot sa manipis na dust cover. Pagkatapos ay maingat niyang inilapag ang kahon sa counter. Ang disenyo sa kahon ay ang legendary spaceship na Millennium Falcon na mabilis na lumilipad sa kalawakan. Nakita ito ni Zuki at agad na tumalon sa harap ng counter. Ito ay may 8 sulok, bersyon ng Amerika. Tingnan ang posisyon at nilalaman ng babalang ito. Tiyak na ito ay orihinal na bersyon ng Amerika. Pakita mo sa akin ang selyo. Maingat siyang lumapit. Yung 2 piraso ng malinaw na tape na nagsasara sa bukana ng kahon ay orihinal na selyo. Ito ay isang disposable seal mula sa pabrika. Totoo ito. Totoo ito. Biglang tumayo si Zuki ng diretsyo. Namumula sa sobrang excitement. Itinuturo ang kahon na iyon. Nagsasalita ng walang maayos, sumisigaw sa lahat. Alam niyo ba? Ang bagay na ito. Hinahanap ko ang bagay na ito sa loob ng 10 taon. Nangangarap akong hanapin ito. Ako. Habang nagsasalita, bigla na lang sa harap ng buong bansa, naging mapula ang aking mga mata. At umiyak. Cash o scan code. 5,000.
Nang marinig ang presyong ito, napatigil si Zuki. Mas lalo pang nagwala ang mga manonood sa live stream ng boss. Nagwala talaga, ang mga manonood sa auction ni Wake Susai sa live stream ay mas lalo pang nagwala. Mas lalo pang nagwala ang mga manonood sa live stream. Sa tingin nila, binenta ko ng masyadong mura. Ito ay nagsisimula sa hindi bababa sa 150,000 sa internasyonal na auction. Hindi makapaniwala si Zuki sa kanyang narinig. Tinitiyak na nanginginig ang boses. 5,500,000 Dragon Country Currency. Kailangan ko. Magbabayad ako agad. Parang natatakot si Zuki na magbago ako ng isip. Naguguluhan siyang kumuha ng cellphone. Nanginginig na pinindot ang code para sa bayad. Nakumpleto ang transaksyon. At pagkatapos ay maingat na niyayakap ang malaking kahon. Sa kanyang mga bisig. At pagkatapos ay malalim na yumuko sa akin. Salamat, boss. Tinupad mo ang aking pangarap sa loob ng 10 taon. Pagkatapos niyang sabihin ito, niyakap niya ang kanyang sagradong tasa. Habang naglalakad siya pababa ng entablado sa mga mata ng mga manonood na hindi makapaniwala. Unang hamon. Tagumpay sa hamon. Susunod. Nagsimulang bumilis ang ritmo ng hamon. Sunod-sunod na naganap ang mga milagro. Ang pangalawang kalahok ay isang matikas at mayamang kalalakihan sa gitnang edad. Ang kanyang hamon ay napaka-profesional. Bossy. Ako ay isang mahilig sa astronomiya. Nais ko ng isang piraso ng meteorite. Ang hinihingi ay ang tanyag na Swedish. Monyonya na lusta na bakal na meteorite. Dapat itong tumimbang ng higit sa 50 gramo. At kailangan pang isama. Sertipiko mula sa isang kilalang ahensya ng pagsusuri ng mineral sa bansa. Isa pang matapang na tao. L-Aron Meteorite. Kilala sa buong mundo sa kanyang natatanging Vespa style na pattern. Bawat piraso ay may kakaibang pattern. Mas mahal pa ito kaysa ginto. At mahirap malaman kung tunay o peke. Kailangan pa ng sertipiko ng pagsusuri. Napakahirap nito. Ako pa rin ang taong iyon. Meron. Muling pumasok ako sa likod na silid. Mabilis. Naglabas ng isang maselang na kahon na velvet. Pagbukas nito, mga piraso na puno ng kakaibang magkakasalungat na mga pattern. Tahimik na nakahiga sa loob. Sa tabi, may nakalagay ding isang sertipiko ng pagsusuri mula sa National Geological Laboratory, na may selyo at elite code. Isang middle-aged na lalaki ang nagsusuot ng kanyang sariling guwantes at lupa. Maingat na ikinumpara ang mga pattern ng meteorite at ang larawan sa sertipiko. Pagkatapos ay niskan niya ang EEC code sa sertipiko gamit ang kanyang cellphone. Pumunta sa opisyal na website para sa query. Walang mali sa lahat ng impormasyon. Kamangha-mangha ang disenyo ng Visiden. Sobrang perpekto. Nagsasalita ng tahimik ang lalaki. Sa huli, buong puso niyang tinanggap ang bayad. Ang ikatlong kalahok ay isang eleganting babae. Nang magsimula siyang magsalita, dala ang banayad ng jayang na natubig bayan. Ginoong Ye. Nais ng maliit na babae na humiling ng isang piraso ng embroidery na tapos na. Kailangan ay nasa stock. Hindi mataas ang mga kinakailangan. Dapat ay tunay na seda ang material. Ang tahi ay dapat na double-sided na buong sinulid. Ang disenyo ay larawan ng mga pusa na naglalaro sa mga paru-paro. Sa kabilang panig ay angkoy na may kasaganaan. Mayroon. Kumuha ako ng isa mula sa likod na bodega. Isang bilog na frame na gawa sa mamahaling hardwood. Ang babaeng nakasuot ng kipaw ay napahanga. Dahan-dahang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang panyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ito ay ang magulong karayom ni Guru Shen. Ang tahi na ito. Ang diwa nito ay tiyak na gawa niya bago siya tumigil sa pagtatahi. Diyos ko, walang pag-aalinlangan siyang nagbayad. Parang mayaman na nakakuha ng kayamanan, humingi siya ng tulong sa mga tauhan para pack ito. Agad, ang ika-4 at ika-5 mga hamon. Nandyan pa rin ako, yung may mga salita. Tanghali 10 mga hamon sa isang umaga. Tanghali 10 mga hamon mula sa ilang mga kalahok. Tanghali 10 mga hamon na may iba't ibang mga kahilingan. Mula sa mga bahagi ng industriya hanggang sa mga bihirang aklat. Mula sa mga koleksyon hanggang sa mga trendy na figurin. Mula sa mga profesional na kagamitan hanggang sa mga gamit sa bahay. Halos sumasaklaw sa lahat ng sulok. Bago ako, parang isang makapangyarihang Diyos. Kahit gaano ka kakaiba o kakirot ang hilingin. Kahit gaano ka hindi makatwiran. Ang sagot ay palaging isang maikli, ngunit makapangyarihang salita. Pagkatapos ay liliko. Pumasok sa silid. Kunin. Matapos ang kasunduan. Ang buong proseso ay maayos at walang sagabal. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Sa isang iglap, ang araw ay lumulubog na, ang huling kalahok. Ang dilim ng gabi ay malapit ng bumaba, ang huling kalahok. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng loterya, ang huling kalahok. Ang huling hamon sa araw na ito ay dahan-dahang umakyat sa entablado. Siya ay isang batang babae na mukhang tahimik at mahinahon. Nakasuot ng simpleng damit na may magandang disenyo. May bahid ng hindi maikukubli na pag-aalala at pag-asa sa kanyang mukha. Bossy. Gusto ko ng isang palumpo ng bulaklak. Ang hiling na ito ay nagdulot ng kaunting gulat sa lahat, ang pinakasimpleng hiling. Ito ay tila ang pinakamadaling hamon sa araw na ito. Ngunit ang susunod na gagawin ng babae ay nagdulot ng tahimik na pagkabigla sa buong lugar. Gusto ko ng isang palayok ng bulaklak na magbubukas ngayong gabi. Natiyak na mamumulaklak. Dapat siguraduhin na ito ay mamumulaklak ngayong gabi. Kailangan ko rin ng paraan mula sa iyo. Upang maitala ang buong proseso ng pamumulaklak nito. Gawin itong time-lapse video. Pagkatapos ng sinabi, ang buong lugar ay tahimik na tahimik. Hindi ko akalain na ito pala ang tunay na ultimate boss ngayong araw. Sa huli, ang bulaklak ng taktak ay napakaikli ng panahon. Mula sa pagbubukas hanggang sa pagkalanta, ilang oras lang. At ang oras ng pagbubukas ay sobrang unpredictable. Napakaikli ng panahon, ilang oras lang ang bulaklak, at sobrang unpredictable ang oras ng pagbubukas. Ang paglabas nito ay walang bakas, puno ng randomness. Kaya meron tayong kasabihang isang iglap lang. Ang mga nanonood sa harap ay nagkakagulo sa usapan. Sa tingin ko, ang batang ito ay nandito lang para magdulot ng gulo.
Ngunit labis na ikinagulat ng lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ako agad sumagot. Sa halip, tahimik kong tiningnan ang batang babae. Sa unang pagkakataon, nagpakita ang aking mga mata ng pag-iisip. Tiningnan ako ng batang babae habang ako'y tahimik. May liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Parang humina na rin. Kung wala, okay lang din. Nang lahat ay akala na ang himalang ito na tumagal ng isang buong araw ay malapit nang magtapos sa isang pagkukulang. Bigla akong umiti. Swerteng pagkakataon. May isang potted plant ako dito. Tinitingnan ko ang mga araw. Malapit na itong magbubukas. Siguro ngayong gabi na. Biglang itinaas ng babae ang ulo. Muling nagliyab ang saya sa kanyang mata. Humarap ako. Muling pumasok sa malalim na hindi matukoy na silid sa likod. Nang lumabas ako, hawak ko sa kamay ang isang palayok na mukhang ordinaryo na berdeng halaman. Ito ay isang palayok ng tumbler na bulaklak. Makapal ang mga dahon nito. Sa isa sa mga dahon, may isang puting bulaklak na nakabukas na. Mukha itong walang kaibahan sa mga tumbler na bulaklak sa pamilihan ng mga bulaklak at ibon. Ipinatong ko ang palayok sa counter. Kumuha na naman ng isang itim na maliit na parisukat na kasing laki ng kahon ng pusporo. Itong palanggana. Kasama nito, ito ay isang micro time-lapse camera. Idikit lang sa gilid ng palanggana. Automatikong nagfo-focus. Ikonekta sa Bluetooth ng telepono. Makikita mo ang real-time na larawan at ang huling na-generate na video sa Bluetooth. Magkano ang bulaklak na ito? 500. Ayos. Agad na nag-scan at nagbayad ang babae. Pagkatapos ay maingat niyang inangat ang paso. Parang hawak niya ang pag-asa ng buong mundo. Salamat sa iyo, Bossy. Talagang maraming salamat po sa inyo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, malalim siyang yumuko sa akin. At may luha sa kanyang mga mata. Hindi niya masyadong sinabi ang kanyang kwento. Ngunit lahat ay nakabasa sa kanyang mga mata. Ng isang mabigat na pag-asa. Sa pag-alis ng huling hamon, ang hamon ngayong araw, ay opisyal nang natapos. Pero hindi pa tapos ang kwento. Lahat ng puso ay nakatali sa bungang kamatsele. Mahigpit na nakahawak dito. Ang misteryong ito ay parang isang di nakikitang kamay, na humahawak sa puso ng milyon-milyong manonood sa buong internet. Nakuha ang puso ng milyon-milyong manonood sa buong internet. Nakuha ang puso ng milyon-milyong manonood sa buong internet. Pinapaghintay sila pagkatapos ng live na broadcast. At nag-aabang. Naghihintay sila pagkatapos ng live na broadcast. Na patuloy na nakatutok sa mga pangunahing social media platform. Nasabik na nagre-refresh. Naghihintay sa huling sandali ng pagkakita ng milagro. Nang mawala ang huling kalahok. Ang patuloy na ingay at sigawan ay sa wakas ay unti-unting huminto. Sa masiglang tinig ng host, ang mga tao na hindi lumahok sa hamon ay sa wakas ay nagpaalam na may pagkamis. Lumabas din ako mula sa likod ng counter at pumunta sa harap ng live streaming equipment. Nakatutok sa malamig na lente. Ngumingiti ng magaan. Nagwa-wave. Kita-kits bukas. Pagkatapos ay isinara na ang live stream. Biglang naging madilim ang screen. Hindi na mapigilan ng mga nasa set ang kanilang kasiyahan. Sila ay nagsilabasan upang lumapit. Lahat ay nakatingin sa akin. Hindi mapigilan ang pagtataas ng kanilang mga hinlalaki. Si Wang, ang direktor ng kultura at turismo. Masaya siyang nakangiti, ang mga mukha niya ay puno ng kulubot. Lumapit siya at malakas na pinatukod ang kamay sa balikat ko. Puno ng paghanga at bahagyang pagtataka ang kanyang mga mata. Ayos ka, bata. Totoo kang magaling. Pero buong araw akong nagmasid ngayon. May napansin ako. Lumapit si Director Wang. Binaba ang boses. Ayon sa pagkakaalam ko, yung mga binibenta mong mga bagay sa kanila, mukhang mas mababa ang presyo kaysa sa market value. Tulad ng Lego, narinig ko ang isang batang may alam sa tabi na nagsabi na ang 50,000 piso ay talagang presyo ng pagbagsak. At yung su embroidery na iyon ay mabibili sa 100,000 piso mula sa kamay ng isang master. Walang kaibahan sa pagkuha nito ng libre. Ano bang layunin mo dito? Bakit mo ito ginagawa? Nang marinig ko iyon, ngumingiti ng misteryoso. Ginoo Wang, sa tingin ninyo, ano ang pinakamahal na patalastas sa mundong ito? Ano ang klase nito? Ang pinakamahal na patalastas. Ang pinakamahal na patalastas. Hindi ito itinapon sa Times Square. Hindi rin ito itinapon sa Spring Festival. Ang pinakamahal na patalastas ay ang patalastas na walang nanonood. Kahit gaano pa ako gumastos. Kung hindi nito maabot ng tama ang aking target na kliyente, ay wala ring silbi. Bawat bagay na naibenta ko ngayon. Lahat ay isang buhay na patalastas. Yung naglalaro ng Lego. Ibinabahagi niya ang kwento ngayon sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Yung bumibili ng Suzhou embroidery, ihahang niya yung obra sa pinakakitang lugar. Ipagmamalaki sa lahat. Gumamit ako ng presyo na mas mababa sa merkado. Ano ang kapalit nito? Ito ay ang kanilang taos pusong rekomendasyon. Ang lakas ng ganitong rekomendasyon ay hindi maihahambing sa anumang patalastas. Ito ang tinatawag na paghuli ng malaking isda gamit ang mahabang linya. Nang marinig niya ang aking paliwanag, si Wang ay biglang nakaunawa. Agad siyang huminga ng malalim. Tumingin siya sa batang lalaki sa harapan niya. Labing-labis ang kanyang pagkabigla. Akala niya isa lamang siyang maswerteng tao na may pagkakataon. Ngunit hindi niya inasahan na sa likod nito ay may nakatagong malalim na estratehiya sa negosyo at ambisyon. Magaling na bata. Mukhang sa pagkakataong ito sa Yangsheng. Talagang may lilitaw na tunay na dragon. Kaya kapag lumakas at umunlad ka na, hindi ka naman aalis sa ating Yangsheng, di ba? Sa ating maliit na lugar na ito, hindi kayang tiisin na basta ka na lang umalis.
Umiti ako ng bahagya. Itinuro ko ang aking daliri at nagdrawing ng isang napakalaking bilog sa hangin. Depende na yan sa Yangsheng natin. Kung kaya nitong ipinta ang bilog na ito para sa akin. Nagbigay na tayo ng sapat na suporta. Nagtaka muna si Director Wang. Ngunit agad na naintindihan ang ibig kong sabihin. Hindi ang hinahanap ko ay isang tindahan, kundi isang sakop na lugar. Na pagmamay-ari ko, isang imperyo sa negosyo. Biglang napuno ng damdaming makapangyarihan si Director Wang, nakita. Hinampas niya ang dibdib niya, nakita. Tawa ng malakas, kita. Walang problema. Basta magpatuloy ka lang sa pagbibigay sa bayan. Ng yaman at pag-unlad na walang kapantay. Huwag mong isipin ang lumang bahagi ng bayan. Kahit ang lupa sa silangan ng lungsod. Gagawin ko ang lahat para makuha ko iyan para sa'yo. Ako na bahala dito. Nakuha ang pangako ni Wang Ju. Ngumiti rin ako ng may kasiyahan. Nagkatitigan ang dalawa at ngumiti. Lahat ay nasa hindi pagsasabi.